Isang malakas at galit na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng marangyang mansyon. Pakawalan mo siya. Sabi kong pakawalan mo siya. Ngayon din, ang sigaw ay humiwa sa mabangong hangin na parang kutsilyo, yumanig sa mga salamin ng matataas na bintana sa hardin. Walang babala, walang magalang na usapan, puro kaguluhan. Sa gitna mismo ng marangyang sala, kung saan karaniwang humahaplos ang gintong liwanag ng paglubog ng araw sa makintab na muwebles na kahoy at mamahaling sining, isang eksenang parang mula sa bangungot ang naganap. Nakatayo roon si Lisandra, suot ang isang naglalagablab na pulang bestida na humahapit sa kanyang perpektong figura. Karaniwang epitome ng karangyaan. Ngayon ay baluktot sa galit ang kanyang mukha. Ang makeup niya ay magulo na dahil sa matinding emosyon. Ang kanyang daliri ay nakaturo, parang armas na handang pumutok, at ang mahahaba niyang kuko ay nanginginig sa galit. Nasa pagitan niya at ng kanyang pinagmumulan ng galit ay si Mariana, ang bagong kasambahay. Hindi tulad ni Lisandra, wala siyang alahas, walang mataas na takong, at walang kayabangan. Nakauniporme lamang siya ng malinis na asul na may puting apron. Ang kanyang maitim na balat ay banayad na bumagay sa tela. Ngunit sa kabila ng payak niyang anyo, si Mariana ay mukhang makapangyarihan sa sandaling iyon. Hindi siya umatras. Niyakap niya ng mahigpit si Doña Ismaela, isang matandang babae, payat, nanginginig at takot. Si Doña Ismaela, na dating isang makapangyarihang figura sa mundo ng negosyo at kilalang hostes, ay tila ligaw na ngayon sa kanyang malaking kardigan. Napahina na ng Alzheimer's ang kanyang dating matalas na isipan at sa sandaling iyon, tinitigan niya si Lisandra na parang isang nakakatakot na estranghera. Mahigpit ang kapit niya sa apron ni Mariana. Parang iyon na lang ang natitirang katinuan niya sa mundo. "Hayop ka!" Sigaw muli ni Lisandra, dumadagundong ang takong sa sahig. Ang tunog nito ay tila putok ng baril. "Paanong nagawa mong hawakan siya? Sisirain kita dahil dito." Mas lalong niyakap ni Mariana si Doña Ismaela. Ramdam niya ang mabilis at takot na tibok ng puso ng matanda. "Pakiusap, umatras ka," matatag na sabi ni Mariana. Maayos ang kanyang tinig, ngunit matigas, hindi malakas, pero mabigat, isang babala. "Tinatakot mo siya, natatakot siya. Pakiusap lang, lumayo ka." Ako ang tinatakot mo sa sarili kong bahay?" Ang tili ni Lisandra. "Wala kang halaga. Isa ka lang katulong na pinulot ni Ramiro sa kalsada." Itinaas niya ang kamay, handang sunggaban si Doña Ismaela, handang gumamit ng puwersa. Hindi gumalaw si Mariana, bahagyang inikot ang katawan, itinabing mabuti ang matanda. Tahimik niyang tinanggap ang maaaring dumating. Mabigat ang hangin sa silid, pula laban sa bughaw, kapangyarihan laban sa dignidad, kalupitan laban sa kabutihan. At saka, bago bumaba ang kamay ni Lisandra, bumukas ang pintuan sa harap. Mabilis at mabibigat ang mga yabag sa marmol na sahig. Bumalik na si Ramiro Peralta. Pumasok siya sa ilalim ng arko, tumigil sa bungad ng sala, nakasuot ng maitim na suit, bahagyang luwag ang kurbata matapos ang mahabang araw ng negosasyon. Mukhang pagod, trim ang balbas, ngunit puno ng pagod ang mga mata. Umuwi siya para sa katahimikan, isang inumin, marahil ngiti ng ina niya, sa halip bagyo ang sinalubong niya. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang lahat, ang nakataas na kamay ng kanyang kasintahan, ang takot na katulong na niyayakap ang ina, at ang panginginig ng matandang babae. Ang katahimikang sumunod sa kanyang pagdating ay mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. Napatigil si Lisandra, ang mukha ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa pagiging isang biktima. Tumingin si Mariana kay Ramiro, hindi siya nakiusap, hindi siya umiwas ng tingin, matatag ang kanyang tingin.
Anong nangyayari rito? Tanong ni Ramiro. Kalma ang tinig niya pero may dalang panganib. Ang bawat hakbang ay parang kulog na papalapit. Gusto ko ng sagot. Ngayon. Umiyak si Doña Ismaela sa narinig na tinig ng anak. Ngunit hindi siya lumapit dito. Sa halip, lalo siyang kumapit kay Mariana, itinago ang muka sa balikat ng dalaga. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pagpili ng isang estranghera bilang kanlungan ay tumimo kay Ramiro. Pero walang panahon para sa emosyon. May digmaan ng nagaganap at ngayon lang siya dumating sa gitna nito. Si Lisandra ang unang kumilos. Parang isang aktres na nagpalit ng maskara, biglang nawala ang galit. Bumagsak ang balikat, itinaas ang kamay sa dibdib na parang siya ang inatake, na puno ng luha ang kanyang mga mata, saktong-sakto sa timing. Ramiro, buti na lang nandito ka, mahal ko. Pasuray-suray siyang lumapit, kunwaring nanginginig at hindi makalakad ng maayos. Napakasama ng nangyari. Nakakatakot talaga. Ngayon lang ako natakot ng ganito. Nakapag-isip si Ramiro, tahimik. Tinitingnan ang lahat ng detalye. Samantala, si Mariana ay hindi pa rin gumagalaw. Hinahaplos niya ang buhok ni Doña Ismaela, mahinang binubulungan para pakalmahin. Nakakatakot? Malamig na tanong ni Ramiro. Bakit ka sumisigaw? Bakit nanginginig ang nanay ko? Naabutan ko siya sa oras, sabi ni Lisandra, nanginginig ang daliri habang itinuturo si Mariana. Sinaktan niya ang nanay mo, sigaw siya ng sigaw para uminom agad ng gamot. Gusto na raw umalis ng maaga. Grabe siya, Ramiro! Tumahimik ang lahat. Mabigat ang akusasyon. Ramdam ni Ramiro ang init sa batok. Ito ang kinatatakutan niya, ang masaktan ang kanyang ina. Kaya nga siya nagpalit ng 3 caregiver noong 1 taon, kaya siya nagpakabit ng mga kamera. Kahit bihira niya itong mabisita, tumingin siya kay Mariana, madilim ang mga mata niya, puno ng pagdududa. Totoo ba ito? Tanong niya, mahina pero matalim ang tinig. Ang boses ng isang lalaking bumuo ng mga imperyo at kayang durugin ang kahit sino. Tiningnan siya ni Mariana, kita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Kita rin niya kung gaano kabilis maniwala ang mga tulad niya sa sinasabi ng isang mayaman at magarang babae kaysa sa isang katulong sa uniforme. Ramdam niya ang galit sa kanyang lalamunan, pero alam niyang walang saysay ang sigaw. Hindi pinapakinggan ng mayayaman ang sigaw ng mahihirap. Akala nila'y pag-amin yon ng kasalanan. Ginoong Peralta, sambit ni Mariana, kalma at magalang ang kanyang tinig, ngunit may bigat ng malalim na damdamin. Hindi yon totoo. Hinding-hindi ko sasaktan si Doña Ismaela. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang sarili. Pumasok si Ginang Lisandra na sumisigaw dahil nabuhusan lang ng kaunting tsaa ang alpombra. Siya sana ay... Sinungaling! Sigaw ni Lisandra, pinutol siya. Napabulala siya na parang isang trahedyang aktres at tinakpan ang bibig gamit ang parehong kamay, waring sobrang nasaktan sa paratang. Ramiro, tingnan mo naman ako, sabi niya, puno ng pagkabigla ang tono. Sa tingin mo ba talaga magagalit ako sa isang alpombra kung kalusugan ng ina mo ang nakataya? Muli niyang ibinalik ang atensyon kay Mariana at ang tinig niya'y may halong lason. Manipuladora ang babaeng ito. Kita mo kung gaano siya kaaruganting tumitig sa'yo. Sinusubukan niyang samantalahin ang kondisyon ng iyong ina para mag-imbento ng kasinungalingan. Hindi makapagsalita ng maayos ang ina mo. Walang kalaban-laban at ginagamit niya yon. Lumapit si Lisandra kay Ramiro at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang braso, marahang pinisil. Sinusubukang hilahin siya sa sarili niyang bersyon ng katotohanan. Mahal ko, pakiusap, tinatakot niya ako. Tignan mo kung paano niya hawak ang ina mo, para bang bihag niya ito. Ayaw siyang pakawalan, kinokontrol niya siya. Muling tiningnan ni Ramiro ang eksena, ang isipan ay malabo sa pagod at nakasanayang tiwala kay Lisandra. Ang nakikita niya ay tugma sa kwento nito.
Mahigpit nga ang pagkakayakap ni Mariana sa kanyang ina na umiiyak ng mahina at ang seryoso, halos palaban na tingin ni Mariana. Akala niya'y pangahas, hindi protektibo. Hindi niya namalayang natatakot si Doña Ismaela kay Lisandra. Ang nakikita lamang niya ay isang litong larawan ng isang malupit na karamdaman. Pagod at emosyonal na gutay-gutay, sumuko si Ramiro. Ayaw na niyang mag-imbestiga, ayaw na niyang mamili. Gusto lang niya ng katahimikan. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nangangahulugang alisin ang sanhi ng alitan, si Mariana. Lumapit siya, ang matangkad niyang katawan ay bumalot sa presensya ng dalawang babae. "Bitiwan mo ang ina ko," utos niya, matigas at walang pagtutol. Hindi ito pakiusap. "Ginoo, pakiusap." Panimula ni Mariana, may halong desperasyon sa tinig. Ramdam niya ang higpit ng kapit ni Doña Ismaela sa kanyang kamay. Tila kapit buhay, mahinang sambit ng matanda. "Wag, hindi ang pulang bruha, hindi ang pulang bruha." Tuluyang naputol ang pasensya ni Ramiro. "Sabi kong bitiwan mo siya," sigaw niya. Sa tindi ng tinig niya, napaurong si Doña Ismaela at tuluyang napahagulgol. "Tama na!" sigaw bigla ni Mariana. Ang boses niya ay parang punyal sa tensyon. Unang beses niyang sumigaw. Sa wakas, pumutok na ang apoy sa kanyang dibdib. Dahil kailangan niyang magtanggol. "Tinatakot mo rin siya. Tingnan mo naman siya, tingnan mo ang nanay mo. Hindi siya bagay na pwede mong ipasa-pasa na parang muebles." Napatigil si Ramiro. Walang nagsasalita sa kanya ng ganon. Kailanman, nakita ni Lisandra ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya at mahinang bumulong sa likod ni Ramiro. Puno ng lason ang bawat salita. "Kita mo na, marahas siya. Sino ang nakakaalam kung anong ginagawa niya kapag wala tayo? At ang huling dagok, kailangan mo siyang tanggalin ngayon na para sa kaligtasan ng iyong ina." At yun na ang kailangan lang marinig ni Ramiro para sa kaligtasan ng iyong ina. Pumikit siya, huminga ng malalim at nagdesisyon. Isang desisyong inakala niyang aayos ng lahat. "Tanggal ka na," malamig niyang sabi habang tinititigan si Mariana. "May 10 minuto ka para mag-impake at umalis sa bahay ko." "Ginoo," gulat na sabi ni Mariana, "hindi ito tungkol sa trabaho, hindi ito tungkol sa pera, ito'y tungkol kay Doña Ismaela, tungkol sa pag-iwan sa kanya sa piling ng taong kinatatakutan niya." "Wala nang ibang salita," sigaw ni Ramiro, itinuro ang pinto. "Pag nandito ka pa pagkatapos ng 10 minuto, tatawagan ko ang pulis para sa trespassing at pananakit. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho sa lungsod na to. Bitiwan mo ang ina ko. Umalis ka." Tinitigan siya ni Mariana. Nakita niya ang pader sa mga mata ni Ramiro, ang bulag na kayabangan ng lalaking akala'y tama siya. Muling tumingin si Mariana kay Lisandra na ngayon ay may ngising puno ng tagumpay sa likod ni Ramiro. Isang malupit na ngiting para lang kay Mariana. Sa huli, tumingin siya kay Doña Ismaela, nanginginig sa kanyang mga bisig. Lumuhod si Mariana upang magkatapat ang kanilang mga mata. "Magiging maayos ang lahat," mahina niyang bulong habang sinusubukang alisin ang kamay ng matanda sa kanyang apron. "Babalik ako. Maging matatag ka muna ngayon." Muling umiyak si Doña Ismaela, pilit pang kumapit. Ngunit tumayo si Mariana, inayos ang apron, itinaas ang baba at hinarap si Ramiro ng huling beses. "Sana balang araw maunawaan mo ang pagkakamaling nagawa mo, Ginoong Peralta," tahimik niyang sabi. "Hindi para sa akin, kundi para sa kanya." Tumalikod siya at naglakad patungong hagdang pangserbisyo. Matatag ang bawat hakbang, tuwid ang likod, dignidad na buo. At kasabay niya nawala ang huling init sa malamig at marangyang bahay na yon. Nanatiling nakatingin si Ramiro habang papalayo si Mariana. At may kung anong tumusok sa kanyang dibdib, hindi ginhawa, hindi tagumpay, kundi hiya. "Ginawa mo ang tama, mahal," bulong ni Lisandra, yakap siya mula sa likod. Inihimlay ang baba sa kanyang balikat, ang tinig ay matamis at banayad. "Ngayon,
Babalik na sa dati ang lahat. Tayong tatlo lang. Ikaw, ako, at ang nanay mo. Katulad ng nararapat. Ngunit nang tumingin si Ramiro sa kanyang ina, hindi niya nakita ang kapayapaan. Si Doña Ismaela ay nakasalampak sa sahig, umuugoy-ugoy, nakapikit ng mahigpit, paulit-ulit ang bulong sa basag at takot na tinig. Umalis na ang anghel, umalis na ang anghel. At ang demonyo nakapula ang siyang nanatili. Ang katahimikang iniwan ni Mariana ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nagbago lamang ito ng anyo, naging isang bagay na makapal, hindi nakikita at hindi matagalan. Pinagapang ni Ramiro ang nanginginig na kamay sa kanyang mukha, tila sinusubukang burahin ang alaala ng mga mata ni Mariana. Huminga siya ng malalim, mas mabigat pa sa kahit anong hininga niya sa gitna ng mga negosasyon. Nagsalin siya ng 25 anyos na scotch, walang yelo. Ang lalaking sanay sa bilyong-dolyar na kontrata, ngayoy may bahagyang panginginig sa daliri habang hawak ang baso. Tapos na ang lahat, mahal, wika ni Lisandra sa mahinahong tinig. Ngunit ibang persona na naman ang kanyang suot. Wala na ang marupok na biktima. Ngayon siya ang maamong kasintahang nag-aalaga. Nagsalin siya ng champagne na may kasanayan. Sa isang saglit, nakita ni Ramiro ang kanyang katahimikan bilang isang bagay na nakakakilabot. Wala kang pagpipilian. Bastos ang babaeng iyon. Ang isang tulad mo hindi pwedeng payagan ang kasambahay na lumabag sa disiplina. Tungkol ito sa kaayusan, sa prinsipyo. Uminom si Ramiro ng malalim, umaasang kaya nitong sunugin ang alinlangang sumisiksik sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa respeto, mahinang bulong niya. Tungkol ito sa ina ko, kung nasasaktan siya. Nasaktan nga siya, matalim na putol ni Lisandra, umiikot sa kanyang pulang bestida upang idiin ang sinabi. Lumapit siya kay Doña Ismaela na nasa sahig pa rin at nanginginig. Sandaling nasulyapan ang pagkasuklam sa mukha ni Lisandra pero agad itong nawala, pinalitan ng kunwaring malasakit. Kita mo ang ginawa niya, sabi niya. Traumado ang kawawang matanda. Lumuhod si Lisandra, maingat na di madumihan ang kanyang bestida at iniabot ang isang makinis na kamay sa matanda. Halika na, Ismaela, tapos na. Wala na ang masamang babae. Ako na ang bahala sa iyo. Ang sumunod na reaksyon ay bigla at marahas. Sa sandaling sumayad ang mga daliri ni Isabela sa laylayan ng kulay abong cardigan, napasigaw si Doña Ismaela, isang matinis mula sa kaibuturang iyak na nagpagulat kay Ramiro. Nabitiwan niya ang baso ng whisky, nabasag ito sa sahig, nagkalat ang bubog at tumilamsik ang kulay ambar na alak sa alpombra. Hindi! Apoy siya! Apoy! Sigaw ng matanda. Nagwawala at pumapalo sa hangin para itaboy si Isabela. Sa hindi inaasahang lakas, gumapang siya palayo hanggang bumangga siya sa mga binti ni Ramiro at mahigpit na kumapit habang umiiyak. Huwag mo akong pabayaang masunog, itaboy mo siya. Gusto ko si Mariana, ibalik mo ang anak ko. Napaatras agad si Isabela, may anyong pagkasuklam. Inalog niya ang kanyang mga kamay na parang may nadikit na dumi. Diyos ko, sambit niya kunway sugatan. Tuluyan na siyang nasiraan ng bait. Hindi na niya kami nakikilala. Ganito ang kapalit ng pagtulong. Ramiro, hindi na ito pwede. Kailangan na niyang ipasok sa mental na institusyon. Hindi sapat ang bahay na ito. Tumingin si Ramiro sa kanyang ina, nakayakap sa kanyang mga binti, nanginginig. Tapos tumingin siya kay Isabela. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya, hindi sa ina, kundi sa sitwasyon. Sa masakit na katotohanang winawasak ng Alzheimer's ang dating matatag na babaeng bumuo ng kanyang pagkatao. "Huwag mong sabihin yan!" ungol ni Ramiro sa pagitan ng nakakuyom na mga ngipin habang dahan-dahang inalalayan ng ina. Maingat ngunit matatag ang mga kamay niyang dumapo sa mga braso nito. "Ma'am, ako to, si Ramiro. Kalma lang.
Hindi ka sasaktan ni Isabela. Pinipisil niya ako. Bigla ang bulong ni Doña Ismaela. Malinaw ang tinig, ang mga matay sandaling tumama sa katinuan. Kapag wala ka, pinipisil niya ako, malupit siya. Napako si Ramiro. Umalingaw-ngaw ang mga salita na parang kampana sa simbahan. Dahan-dahan siyang humarap kay Isabela. Napatawa ito ng alanganin. Oh, please Ramiro, ako na naman ang kontrabida sa imahinasyon niya. 5 minuto pa lang ang nakalipas, ang kasambahay daw ang nangugulpi. Ngayon ako na raw ang nananakit. Alam mo naman ang sakit na yan, dementia. Nagsisinungaling, natatakot, nalilito. Ganyan din ang lola ko bago siya pumanaw. Hindi mo dapat sineseryoso ang mga sinasabi nila. Lahat ng sinabi ay may lohika, masyadong may lohika. Binalaan na rin siya ng mga doktor tungkol sa mga guni-guni, maling akala at takot na wala sa lugar. Maaaring isa lang ito sa mga sintomas. Pumikit si Ramiro na palunok, mas madaling maniwala sa agham, mas madali ring pagkatiwalaan ang babaeng kanyang pakakasalan kaysa tanggapin ang ideyang baka may halimaw sa loob ng sarili niyang tahanan. Tama ka, sabi sa huli ni Ramiro, mapait ang lasa ng mga salitang iyon. Sakit lang ito. Tawagan mo ang ahensya bukas, agad utos ni Isabela bumalik sa kontrol. Umupo siya sa sofa na parang reyna. Humingi ka ng certified mahal, yung hindi magmamagaling at palitan mo na tong alpombra, amoy whiskey at mumurahing sabon. May ngiting punong-puno ng paghamak. Nandito pa rin ang amoy ng katulong, nakakasulasok. Maingat na binuhat ni Ramiro ang ina. Hindi na ito lumalaban. Umiiyak na lang, tuluyang bagsak. Ang tingin niya ay nakatutok pa rin sa pasilyo, kung saan nawala si Mariana. Aakyat ko na siya, mahina niyang wika, di matingnan si Isabela. Kailangan niyang makaalis sa silid, kahit sandali, kahit sa kanyang tinig. Habang paakyat sa hagdan, may napansin siyang hawak ng ina, isang piraso ng puting tela na mahigpit na nakasapo sa dibdib. Isang punit mula sa apron ni Mariana. Hinahawakan niya ito na parang kayamanan. Isang huling katotohanang hawak sa gumuho niyang mundo. Namuo ang bigat sa lalamunan ni Ramiro. Naalis na niya ang problema. Naalis ang istorbong kasambahay. Pero bakit parang siya ang tunay na kontrabida sa istorya? Sa ibaba ng hagdan, nang mawala na si Ramiro, unti-unting nawala ang ngiti ni Isabela. Bumagsak ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay baluktot sa puro paghamak. Kinuha niya ang kanyang hand sanitizer mula sa designer na bag at nilinis ang mga kamay na parang nadungisan. Pagkatapos, kinuha ang cellphone at mabilis na nag-type. Tapos na, wala na ang katulong, baliw ang matanda, ligtas na ang mana, ihanda ang papeles ng nursing home pagkatapos ng kasal. Habang nangingibabaw ang karangyaan sa pangunahing bahagi ng bahay, isang ibang klasing lakas ang naninirahan sa isang maliit at payak na kwarto sa likod ng kusina. Ang silid ni Mariana ay kabaligtaran ng mansyon, puting dingding, makitid na kama, isang simpleng aparador. Walang luho, tanging kalinisan at kaayusan, isang lumang maleta ang nakabukas sa kama. Hindi na umiiyak si Mariana, mapula pa ang mga mata, nanginginig ang kamay, ngunit tuyong-tuyo na ang luha. Ang sakit ay naging tahimik na determinasyon. Maingat niyang tinupi ang kanyang uniforme at inilapag sa upuan. Ang parehong uniformeng dati niyang isinusuot ng may buong dangal. Ngayon, nakamaong na siya at lumang t-shirt. Huwag kang mag-alala, Doña Ismaela. Bulong niya habang pinapaloob ang litrato ng yumaong magulang. Nakikita ng Diyos ang lahat at ang Diyos ay hindi natutulog. Isinara niya ang maleta, ang tunog ng lock ay parang huling pamamaalam. Isinabit ang backpack sa balikat, hinawakan ng maleta. Saglit siyang tumigil, tumingin sa paligid. 1 linggo lang siyang nanirahan doon, pero may kahulugan. May nakita siyang totoo sa mga mata ni Doña Ismaela, isang bagay na marupok at dalisay, na hindi kayang bilhin ng kahit anong kayamanan. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang pader.
Hindi, pader. Si Ramiro nakatayo sa pasilyo. Wala na ang coat at kurbata, nakataas ang manggas. Hindi na siya mukhang CEO, kundi isang lalaking may kasalanan. Umurong si Mariana, mahigpit na hinawakan ng maleta. Aalis na ako, sir. May oras pa ako sa orasang sahod. Kalmado niyang sambit. Hindi gumalaw si Ramiro. Isang kamay sa bulsa, ang isa ay may hawak na makapal na puting sobre. Sandali, sabi niya, tila mas maliit ang tinig sa makitid na pasilyo. Ayokong umalis ka ng ganito. Nang anong klaseng ganito? Eksakto. Nang walang katarungan, sagot niya. Lumala ang lahat. Ang ina ko, mahirap pakisamahan. Si Isabela, malakas ang personalidad. Alam kong wala kang masamang intensyon. Pero hindi ko kayang ang bahay ko'y maging gulo. Kailangan ko ng kapayapaan. Ang kailangan mo, malamig na sagot ni Mariana, ay buksan ang mga mata mo. Pero paumanhin, hindi mo mabibilig yon. Napangiwi si Ramiro sa sinabi, ngunit hindi siya tumutol. Sa halip, iniabot ang sobre. Heto, sahod mo para sa linggo at dagdag na 3 buwan. Severance. Mas higit pa sa hinihingi ng batas, mapagbigay ito. Tiningnan ni Mariana ang sobre. 3 buwang sweldo, sapat para sa renta, gamot, mga totoong bagay, mahalagang bagay. Bumagsak ang tingin ni Mariana sa makapal na sobre. Sa isang iglap, naisip niya kung ano ang magagawa ng perang iyon. Mababayaran niya ang mga overdue na bills. Maayos niya ang mga sira sa bahay nila. Makakahinga siya ng maluwag kahit sandali. Hindi na kailangang araw-araw isipin kung paano mabubuhay. Halos kusang gumalaw ang mga daliri niya. Handang kunin yon. Dahil para sa mga tulad niya, ang pera ay hindi luho. Ang pera ay kaligtasan. Pero biglang itinaas ni Mariana ang tingin at direktang tiningnan si Ramiro. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Hindi siya binibigyan ni Ramiro ng makatarungang bayad. Hindi niya siya ginagantimpalaan sa pagod at sipag. May iba siyang gustong bilhin. Binibili niya ang katahimikan. Sinusubukan niyang bilhin ang kapayapaan ng isip niya. Takpan ang hiya ng pagpapaalis sa kanya nang hindi man lang nakinig. Gusto niyang burahin ang pagkakasala sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay para makabalik siya sa mahal niyang whiskey at makumbinsi ang sarili niyang mabuti pa rin siyang tao. Naramdaman ni Mariana ang apoy na umakyat sa dibdib niya. Naalala niya ang madidilim na pasa na nakita niya sa mga braso ni Doña Ismaela. Narinig niya sa isip ang malupit na tawa ni Lisandra, parang alingaw-ngaw na ayaw huminto. Dahan-dahang itinaas ni Mariana ang kamay. Napabuntong hininga si Ramiro, kitang-kita ang ginhawa. Sigurado siyang tatanggapin niya iyon. Dahil karamihan ay tumatanggap, dahil para sa kanya lahat ay may presyo, pero hindi kinuha ni Mariana ang sobre. Sa halip kalmado at magalang, marahan niyang itinulak palayo ang kamay ni Ramiro. Ayoko, simple niyang sabi. Napakurap si Ramiro na parang hindi niya narinig ng tama. Ano? Tanong niya gulat. 3 buwang sweldo yan. Malaking pera yan, Mariana. Huwag kang tanga, kunin mo. Nanatiling matatag ang boses ni Mariana. Hindi ako tanga, Ginoong Peralta, at hindi rin ako pulubi. Itinuwid niya ang likod at sa makitid at madilim na pasilyo, parang mas tumangkad pa siya. Akala mo lahat ng problema na susolusyonan ng tseke. Akala mo matatakpan mo ang kalupitan ng kasintahan mo sa pera, pero hindi mo kaya, hindi ngayon. Tumigas ang panga ni Ramiro, offended. Parang sampal sa pride niya ang pagtanggi nito. Kunin mo ang lintik na pera, singhal niya, unang beses na nawala sa kontrol. Utos to, kunin mo at umalis ka. Alis ako, sagot ni Mariana habang dumaan siya sa tabi nito. Nasagi ang balikat niya ng walang takot. Pero aalis akong malinis ang kamay. Itago mo ang pera mo, kakailanganin mo yan. Mabilis na lumingon si Ramiro, nalito sa sinabi niya. Huminto si Mariana at tumingin pabalik. Malamig ang mga mata pero tapat. Dahil kapag nalaman mo na ang totoo,
kapag naunawaan mo kung ano talaga ang nangyayari sa bahay na to, walang perang sapat sa mundo para bilhin ang kapatawaran mo. Nanatiling nakatayo si Ramiro, hawak pa rin ang sobre at biglang pakiramdam niya'y mas mahirap siya kaysa kahit kailan sa buhay niya. Naglakad si Mariana patungo sa likurang labasan. Hindi alam ni Ramiro kung bakit, pero may kung anong takot ang sumiklab sa loob niya. Teka, sigaw niya. Huminto si Mariana sa pinto. Sa labas, bumubuhos ang ulan sa dilim, puno ang gabi ng malamig na hangin at katahimikan. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Pakiusap, alagaan mo siya, Ginoong Ramiro, mahina niyang sabi. Bukas, tingnan mo ang mga braso niya sa liwanag at tanungin mo ang sarili mo kung bakit natatakot ang nanay mo sa taong amoy mamahaling pabango pero hindi sa taong amoy murang sabon. At lumabas si Mariana, dahan-dahang nagsara ang pinto sa likod niya, click, at ganun lang nawala siya. Nanatili si Ramiro sa service hallway mag-isa. Tahimik na tahimik ang bahay pero hindi tumitigil ang pag-etyo sa isip niya ng mga salita ni Mariana. Tingnan mo ang mga braso niya. Tinitigan niya ang sobre sa kamay niya. Kanina, pakiramdam niya ay kapangyarihan ito, control. Ngayon nakakadiri na, parang maruming papel. Hindi na nag-isip, dinurog ni Ramiro ang sobre sa kamao at inihagis sa sahig. Mas bumilis ang tibok ng puso niya, mas malakas, parang binabalaan siya. Mabilis siyang umakyat, dala ng takot na hindi niya maipaliwanag. Kailangan niyang makita ang ina niya. Kailangan niyang patunayan na mali si Mariana. Kailangan niyang kumbinsihin ang sarili na Alzheimer's lang ang lahat. Na hindi niya ginawa ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Nakarating siya sa pinto ng kwarto ng ina niya, bahagyang nakabukas. At mula sa loob, narinig niya ang boses ni Lisandra. Biglang napatigil si Ramiro, napigil ang hininga. Dumikit siya sa pader at nakinig. Tumahimik ka, bobakang matandang babae, bulong ni Lisandra. Hindi matamis ang boses niya, hindi maalaga, malamig, matalim at malupit. Tigilan mo yung pag-iyak sa katulong na yon. Ngayon, mag-isa ka na lang kasama ko. At kung babanggitin mo ulit kay Ramiro yung tungkol sa pagpipisil, susumpain ko, bibigyan talaga kita ng dahilan para umiyak. Lumaki ang mga mata ni Ramiro. Nagpatuloy si Lisandra, puno ng banta ang bawat salita. Ipapadala kita sa nursing home, natatalian ka sa kama at walang makakarinig sa sigaw mo, kaya ngumiti ka. May sandaling katahimikan tapos mas dumilim pa ang boses niya. Bukas, ngingiti ka at sasabihin mo kay Ramiro na mahal mo ako, naiintindihan mo. Parang huminto ang oras kay Ramiro, naging yelo ang dugo niya at sa isang iglap sumabog ito sa nag-aapoy na galit. Hindi ito sakit, hindi ito paranoia, hindi ito kalituhan. Tama si Mariana sa lahat ng oras. Binalya ni Ramiro ang pinto at binuksan ito ng marahas. Hindi na pagod na anak, kundi lalaking papasok sa paghuhukom. Agad na lumingon si Lisandra, gulat na gulat. Nakataas pa rin ang kamay sa ibabaw ng nanginginig na matanda sa kama. Gumuho na sa wakas ang kasinungalingan. Bumagsak ang pinto sa pader ng malakas, parang putok ng baril. Napatili si Lisandra at hinawakan ng dibdib. Mabilis ang paghinga, halatang natataranta. Ang lamig at kalupitang suot niya kanina ay nawala. Pinalitan ng pilit na inosente. Nakatayo si Ramiro sa bungad. Mabigat ang hininga niya, pula ang mga mata, punong-puno ng galit. Tinitigan niya si Lisandra na parang kaya niyang hiwain ito gamit ang tingin. Ano? Mabagal niyang tanong. Ano yung sinabi mo? Hindi malakas ang boses niya, mas masahol pa, tahimik, paos, mapanganib. Isang bulong na may galit na sobrang tindi, kaya parang lumapot at bumigat ang hangin sa kwarto. Mabilis kumilos si Lisandra, parang hayop na naipit at walang takas. Pinilit niya ang isang nanginginig ng ngiti at hinaplos ang perpekto niyang blondeng buhok. Lumapit siya kay Ramiro, sinusubukang harangan ang tanaw nito kay Doña Ismaela na nakapulupot at humahagulgol. Ramiro, Diyos ko, natakot mo ako.
sabi niya, may kasamang pilit na tawa. Ako lang naman ay sinusubukang pakalmahin siya. Mabilis siyang nagsalita, binubuo ang kwento habang nagsasalita. Nagkaroon na naman siya ng episode, mahal, masama. Sinasabi niyang gusto daw niyang tumalon sa bintana. Gusto daw niyang lumipad, kailangan kong maging matatag. Di ba yun ang sabi ng mga doktor? Minsan kailangan ng mahigpit na tono para hindi sila tuluyang magpanik. Hindi gumalaw si Ramiro, hindi kumurap dahil tanda niya ang bawat salitang narinig niya sa likod ng pinto. Ang banta, ang insulto, ang kalupitan. Pero ang pagdududa, ang parehong pagdududang itinanim ni Lisandra sa loob ng maraming buwan, sinubukan pa ring mabuhay. Baka mali lang ang dinig niya, baka stress lang, baka dahil sa whiskey, isang hakbang ang ginawa ni Ramiro papasok, hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Lisandra. Narinig kita, Lisandra, sabi niya. Narinig ko ang sinabi mo. Tinawag mo siyang boba. Binantaan mo siyang tatalian. Sinabi mong ipapadala mo siya sa lugar na walang makakarinig sa sigaw niya. Hindi nag-atubili si Lisandra. Movie yon! Agad niyang pagsisinungaling. Hinawakan ang braso ni Ramiro na parang pipigilan siyang umalis. Kausap ko ang nanay ko sa phone. Kinukwento ko ang eksena sa TV. Tapos lalo niyang binaluktot ang kutsilyo. Ramiro, pakiusap. Lasing ka? Amoy alak ka? Hindi mo nga alam ang sinasabi mo. Marahas na hinila ni Ramiro ang braso niya palayo. Agad niyang naramdaman ang pagkasuklam sa hawak nito. Parang pisikal na dumi. Lumampas siya kay Lisandra at lumapit sa kama. Si Doña Ismaela ay nakakulubot sa ilalim ng velvet na sandalan, nanginginig ng todo. Nang makita niyang lumalapit si Ramiro, hindi siya ngumiti. Sa halip, tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay, nanginginig na parang batang takot na takot. Ma'am, bulong ni Ramiro lumuhod sa tabi ng kama, naputol ang boses niya. Ma'am, ako to, si Ramiro, walang sasaktan sa'yo, pangako. Dahan-dahang ibinaba ng matanda ang mga kamay. Yung mga mata niya na karaniwang nalulunod sa ulap ng pagkalito ay nakatuon sa iisang bagay sa likod ni Ramiro, si Lisandra. Ang takot sa tingin ni Doña Ismaela ay totoo, malinaw, hindi mapapasinungalingan. Muling nanlamig ang dugo ni Ramiro, hindi yun pagkalito, hindi iyon guni-guni, takot yun ng isang biktima sa mandaragit. Mariana, mahinang iyak ni Doña Ismaela hinahanap sa paligid. Nasaan ang anghel? At muli siyang bumulong, nanginginig ang tinig. Sinaktan niya ako, sabi niya, itinuro si Lisandra. Sinaktan niya ako dito. Hinipon ni Doña Ismaela ang kaliwa niyang braso. Umalingaw-ngaw sa isipan ni Ramiro ang sinabi ni Mariana. Parang kulog. Tingnan mo ang mga braso niya. May mabigat na kaba sa sikmura, dahan-dahan niyang inabot ang kaliwang braso ng kanyang ina. Ang manggas ng cardigan ni Doña Ismaela ay nakababa hanggang pulso. Tinatakpan ang balat sa ilalim. Anong ginagawa mo? Hayaan mo na siya, nagpapahinga na. Pinalalala mo lang ang lagay niya. Singhal ni Lisandra, bahagyang tumaas ang boses habang unti-unting nababasag ang composure niya. Umalis na lang tayo, Ramiro. Pero hindi siya sinagot ni Ramiro. Gamit ang nanginginig na mga kamay at buong ingat iniangat niya ang manggas ng kulay abong kardigan at doon tumigil ang oras. Isang malalim at madilim na pasa ang lumitaw, halo ng lilang itim at dilaw, hugis ng tatlong daliri na tila ba bumaon sa marupok na balat. Hindi ito aksidente, hindi ito pagkadulas o pagkakabunggo, ito ay sinadya. Isang malupit na kurot, itinatago sa parte ng katawan na hindi agad mapapansin. Tinitigan ni Ramiro ang marka habang gumuguhit ang sakit sa kanyang dibdib. Sumampa ang pagkahilo nang marahang dumampi ang kanyang hinlalaki sa pasa. Napasinghap si Doña Ismaela na papikit sa kirot. Sino ang gumawa nito sa'yo? Tanong ni Ramiro. Malamig ang boses niya, tuyo. Wala nang damdamin.
ni hindi siya tumingin pataas, hindi niya kayang tumingin. Hindi sumagot si Doña Ismaela, hindi na kailangan. Dumapo ang tingin niya sa pulang bestida ni Lisandra, tapos parang nahihiya sa ibinunyag, ibinaba niya muli ang manggas at tumalikod, tahimik na umiiyak. Parang batang napagalitan, hindi naunawaan. Marahang tumayo si Ramiro. Sa sandaling iyon, tila dambuhala siya, ngunit hungkag. Humarap siya kay Lisandra, wala nang kalituhan sa kanyang mukha. Ang natira na lang, malamig, matalim na galit. Ipaliwanag mo yan, sabi niya, itinuro ang kanyang ina. Ngayon na. Napaatras si Lisandra hanggang tumama ang likod niya sa tokador. Nang lumo ang mukha niya, pero kumapit pa rin siya sa kayabangan. Nilabas niya ang kanyang huling baraha, ang laging ginagamit, ibintang sa hindi makakapagtanggol. Siya yon, sigaw niya, itinuturo ang pintuan. Yung demonyong katulong! Sinabi ko na sa iyo, Ramiro, nakita ko siyang kinakaladkad ang nanay mo, siya ang gumawa niyan. Kaya ako sumisigaw, noong dumating ka, pinoprotektahan ko ang nanay mo. Mabilis ang kasinungalingan, desperado. Pero butas ni hindi kumurap si Ramiro. Isang linggo pa lang si Mariana dito, aniya isang hakbang palapit. Mas matanda na ang pasa niyan. Ilang araw na, nakakadilaw na ang gilid. Hindi ako doktor, sagot ni Lisandra na inis. Paano ko malalaman kung paano gumaling ang pasa? Baka ginagawa na niya ito buong linggo. Ganyan yang mga yan, galit sa mayayaman. Baka sinaktan niya ang nanay mo habang wala ka. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit dito. At ngayon ako pa ang ginagawang halimaw. Tinitigan siya ni Ramiro. Ngayon lang niya siya tunay na tinignan. Nakita niya ang perpektong pulang bestida, ang mga hikaw na diamante na siya ang bumili, ang malamig na kumikislap sa mapuputing mata. At sa unang pagkakataon, naisip niya hindi niya kilala ang babaeng ito. Alam mo kung ano ang nakakatawa, mahina niyang sambit. Si Mariana ang nagsabi sa akin na tingnan ko ang mga braso ng nanay ko. Tumigil siya. Alam niyang may pasa. Kung siya ang may sala, bakit niya yun sasabihin? Dapat tinago niya. Minamanipula ka niya, sigaw ni Lisandra. Delikado siya, gusto niyang sirain tayo. Gusto niya ng pera mo, Ramiro, baka nire-record niya tayo para i-blackmail ka. Nanginginig na ang boses niya, halos hindi na makontrol ang paghinga. Isa lang siyang katulong, Ramiro. Maniniwala ka talaga sa kanya kaysa sa akin? Ako ang fiancé mo, asawa mo sa hinaharap. Tahimik si Ramiro at sa katahimikang iyon, lahat ay nasabi na. Matagal lang katahimikan. At pagkatapos isang linya lang parang bato ang bagsak. Lumabas ka sa kwartong ito. Napakurap si Lisandra. Ano? Lumabas, ngayon na ulit ni Ramiro. Mababa ang boses pero dagundong ang dating. Kung lalabas ako, dun ka sa guest room, putol niya. Ayoko nang makalapit ka sa 1 metro kay mama. Hindi mo ako pwedeng basta paalisin. Bahay ko rin to. Hindi pa, sigaw ni Ramiro. Sa wakas, sumabog ang galit na pinigil niya. Napaatras si Lisandra, ngayon ay takot na talaga. Hindi pa niya nakita ang ganitong Ramiro. Umalis ka na bago ako may gawin na pagsisisihan ko. May luha ng galit sa mata, umiikot si Lisandra at lumabas ng kwarto. Tumitipa ng malalakas ang takong niya sa sahig, parang pagtakas ng talunan. Umupo si Ramiro sa gilid ng kama, pagod na pagod. Si Doña Ismaela ay nakatulog na pero hindi mapayapa. Hawak niya ang unan na parang kalasaglaban sa mundo. Tinitigan ni Ramiro ang pasa at bumagsak sa kanya ang sama ng loob. Pinapasok niya ang tunay na panganib sa bahay nila. Pinaalis niya ang kaisa-isang taong nagtangkang magtanggol sa ina niya. Isa siyang hangal, pero hindi sapat ang pagsisisi. Kailangan niya ng ebidensya dahil alam niya si Lisandra magaling magsinungaling. Kinabukasan, mag-iimbento ito ng istorya, magpapanggap na biktima. Kailangan niya ng hindi mapasusubali ang katotohanan. Tumingin siya sa paligid at doon niya ito nakita. Mataas sa estante, nakatago sa pagitan ng mga lumang encyclopedia at palamuti, isang maliit na itim na lente, isang mata na hindi kumukurap.
Ang nanny cam, ang security camera na ipinalagay niya 2 buwan na ang nakakaraan sa payo ng kanyang abogado at tuluyan na niyang nakalimutan. Ramdam niya ang kilabot na gumapang sa batok. Lahat, bawat salita, bawat sandali, bawat kasinungalingan na itala. Tumayo siya ng dahan-dahan, parang lumalangoy sa makapal na hangin, panahon na para makita ang katotohanan. Madilim ang opisina ni Ramiro, tanging liwanag ay mula sa tablet screen. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang umuupo siya sa harap ng makintab na lamesang kahoy. Dahan-dahan niyang tinitype ang unlock code. Binuksan niya ang home security app, pinili ang bedroom feed, camera 03 Doña Ismaela, umiikot ang loading wheel, 3 segundo na parang habang buhay. Hinihintay ni Ramiro, ang puso niya ay dumadagundong sa dibdib, parang martilyo ng isang hukom. Kung tama si Lisandra, kung totoo ang akusasyon kay Mariana, utang niya kay Lisandra ang pinakamalalim na paghingi ng tawad. Pero kung hindi, nag-load ang video, crystal clear, 4K wide angle, motion triggered ang camera, lahat ay naitala. Ginuhit ng daliri ni Ramiro ang timeline paatras. 2 oras pabalik bago siya pumasok sa pinto. Bago nagsimula ang kasinungalingan, nandoon ang katotohanan, inukit sa digital na bato at wala nang makakapagkaila pa. Timestamp 6:45 PM. Pinindot ni Ramiro ang play. Ipinakita ng screen ang kwarto ng kanyang ina, tahimik at payapa. Nakaupo si Doña Ismaela sa armchair, nakatingin sa bintana, kalmado at hindi gumagalaw. Nandoon si Mariana sa tabi niya. Lumapit si Ramiro sa screen, pinasingkit ang mga mata na parang tatakas ang katotohanan kapag kumurap siya. Hindi nananakit si Mariana. Hindi siya sumisigaw. Hindi niya pinipilit uminom ng gamot. Sa halip, marahan niyang sinusuklay ang buhok ni Doña Ismaela. Malambot at paulit-ulit ang galaw, parang isang ritual ng pag-aaliw. Ngumiti si Mariana habang ginagawa iyon, dahan-dahang gumagalaw ang mga labi. Baka kumakanta ng uyayi, baka nagkukwento ng isang matamis na istorya. At si Doña Ismaela ngumiti rin, isang tunay ng ngiti. Yung ngiting matagal nang hindi nakikita ni Ramiro, sa ilang segundo parang naging mainit muli ang kwarto, ligtas, makatao. Pero sa video biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lisandra. Noong una, mahina ang volume pero kahit walang tunog, malinaw ang ugali niya, matalas ang galaw niya, naiinis ang postura. Pumasok siyang may kausap sa cellphone ni hindi man lang pinansin ang matanda. Umupo siya sa kama na parang kanya ang lugar, ikinakaway ang malayang kamay habang nagsasalita. Napalunok si Ramiro at tinaasan ang volume. Ang boses ni Lisandra ay bumalot sa katahimikan ng opisina niya, parang lasong humahalo sa tubig. "Oo, Mom, hindi ko na matiis. Amoy luma dito," sabi niya ng may pagkasuklam. Sumpa, hindi na ako makapaghintay na ipadala siya sa storage room. Oops, ibig kong sabihin, nursing home. Sa video tumawa siya, hindi malambot na tawa, hindi ka ba? Tuyo, malupit at punong-puno ng pangmamaliit, nanikip ang sikmura ni Ramiro. Sa screen, agad nag-react si Doña Ismaela sa malakas na boses. Mukha siyang nerbyosa. Sinubukan niyang tumayo, marahil para magbanyo, pero hindi sumunod ang mga binti niya. Natisod siya, tumagilid ang tasa ng tsaa natapon sa nightstand at tumulo pababa hanggang sa alpombra. Kumalat ang madilim na bahid sa beige na rug. Ang sumunod ang dahilan kung bakit tinakpan ni Ramiro ang bibig niya gamit ang 2 kamay, pilit pinipigilan ang sariling sumigaw. Inihagis ni Lisandra ang cellphone at tumayo na parang mabangis na hayop. Sa isang iglap, hinablot niya si Doña Ismaela sa kaliwang braso sa mismong parte kung saan may pasa at pinisil ng marahas, saka inalog. "Bubakang matandang walang kwenta!" sigaw ni Lisandra sa video, basag ang boses sa galit. "Mas mahal pa ang alpombra na to kaysa sa buhay mo. Tingnan mo sarili mo, pabigat ka lang." Agad na umiyak si Doña Ismaela, nanginginig sa takot, sinusubukang kumawala.
Pero hindi siya binitawan ni Lisandra. Mas hinigpitan pa niya ang kapit at mas masahol pa ang ginawa niya. Bumaon ng mahahaba niyang kuko sa marupok na balat habang hawak-hawak niya ang matanda. Parang ninanamnam niya ang kontrol. Ninanamnam ang takot at kawalan ng laban. Para matuto ka, pabulong na singhal ni Lisandra, pinipihit ang mga daliri ng may kalupitan. Tumigil ka. Ilang segundo lang biglang bumalik si Mariana sa kwarto. Marahil galing siya sa banyo para kumuha ng tuwalya. Ang pagpasok niya ay mabilis, biglaan, parang pitik ng spring na kumawala. Sa video, hindi nagatubili si Mariana kahit isang segundo. Hindi niya inisip ang estado sa buhay. Hindi niya inisip ang pera. Hindi siya natakot mawalan ng trabaho. Panganib lang ang nakita niya at kumilos siya. Sumugod si Mariana at tinulak si Lisandra ng sapat para mahiwalay ito kay Doña Ismaela. "Huwag mo siyang hawakan!" sigaw ni Mariana sa video habang pumagit na siya, nakabuka ang mga braso na parang kalasag. "Kapag hinawakan mo uli siya, sumumpa ako, hindi na ako magpipigil." Napatagilid si Lisandra, bumawi ng balanse tapos tinitigan si Mariana na parang may apoy ng purong puot sa muka. "Tanggal ka na, gutom na puta!" sigaw ni Lisandra. "Hintayin mong makauwi si Ramiro. Sasabihin kong sinaktan mo siya. Sasabihin kong inatake mo siya. Walang maniniwala sa'yo." Saka siya nagturo, halos nanginginig sa galit. "Ikaw ang katulong, ako ang babae sa bahay na to. Sisirain kita." Pero hindi umatras si Mariana. Kahit isang pulgada, niyakap niya si Doña Ismaela, mahigpit habang nanginginig ang matanda. Pinunasan ni Mariana ang luha nito gamit ang apron niya at bumulong ng pag-aliw, hinaharangan ang babaeng nakapula gamit ang sariling katawan. Pinatigil ni Ramiro ang video. Nag-freeze ang screen sa mismong sandaling nagbunyag ng lahat. Si Mariana walang kapangyarihan, pero yakap ang ina niya na parang isang marangal na tagapagtanggol. At si Lisandra nalulunod sa luho, pero nakatayo roon na parang halimaw, nagtuturo ng may galit at puot. Binitawan ni Ramiro ang tablet sa mesa, tumunog ito sa kahoy, malakas, umalingaw-ngaw sa opisina. Nanghina ang katawan niya, nahilo siya. Dahil ngayon alam na niya, pinatalsik niya ang nag-iisang taong nagprotekta sa kanyang ina. Pinahiya niya ang babaeng naglakas loob humarap sa peligro para lang ipagtanggol ang isang matandang walang laban. At higit sa lahat, handa siyang pakasalan ng taong palihim na nagpapahirap sa kanyang ina. Pumatak ang luha ni Ramiro, maiinit na luha ng pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Hinawakan niya ang ulo gamit ang dalawang kamay, hinila ang buhok, parang gusto niyang punitin ang sarili mula sa loob. "Ang tanga ko," hikbi niya sa dilim. "Diyos ko, bulag ako," isang malaking hangal. Bigla niyang naalala ang sobre, ang pera, at kung paano ito tinanggihan ni Mariana. "Aalis akong malinis ang kamay," sabi nito, at doon niya tuluyang naunawaan. Lahat ng pera niya, pride, tagumpay, wala kumpara sa integridad ng babaeng iyon. Biglang tumayo si Ramiro ng sobrang bilis. Tumumba ang upuan sa likod niya. Hindi nawala ang lungkot niya, pero nag-iba ito. Naging aksyon, wala nang oras umiyak. Kailangan niyang ayusin ang sinira niya, pero bago ang lahat, kailangan niyang itapon ang totoong basura palabas ng bahay. Tinitigan niya ulit ang tablet, ang mukha ni Lisandra, naka-freeze sa gitna ng krimen. "Tapos na ba?" bulong ni Ramiro. Hindi na nanginginig ang boses niya, malamig na ito, kontrolado. Boses ng lalaking nagising mula sa bangungot at handang sindihan ang buong kama. Hinablot niya ang tablet at hindi na pinatay. Kailangan niyang bukas ito. Kailangan niya ang ebidensya sa kamay niya. Isang sandata. Lumabas siya ng opisina, mabibigat ang hakbang na parang kulog sa hallway. Dumiretso siya sa guest room kung saan nagtatago si Lisandra.
Walang negosasyon, walang malumanay na salita, walang huwad na paggalang. Sa gabing iyon, darating ang hustisya sa mansyon ng Peralta at hindi ito magiging banayad. Narating ni Ramiro ang pinto ng guest room at sinipa ito ng marahas. Nandun si Lisandra sa kama, nag-i-scroll sa phone, marahil naghahanap na ng bagong mamahaling nurse para suportahan ang kasinungalingan niya. Nang makita niya si Ramiro, tumingala siya ng kalmado, halos inaasahang hihingi ito ng tawad. Pero nang makita niya kung ano ang hawak ni Ramiro, ang kumikislap na tablet na nagpapakita ng krimen niya, nawala ang kulay sa mukha niya, bumagsak ang ekspresyon niya dahil agad niyang naunawaan, tapos na ang kasinungalingan, nagsimula na ang paghuhukom. Naupo si Lisandra na parang bato, hawak pa rin ang phone, tumatama ang artificial na liwanag sa maputla niyang balat. Itinaas ni Ramiro ang tablet sa harap niya, parang isang sinumpang salamin. At sa malinaw, malupit na imahe, ang mga kamay niya ay mukhang kuko na bumaon sa braso ng matandang walang laban. Tahimik ang guest room, hindi normal na tahimik, isang mabigat na katahimikan. Yung katahimikang nararamdaman bago may mangyaring kakilakilabot. Hindi, yan, edited yan, utal ni Lisandra, naghahanap ng katawa-tawang palusot. Nanginginig ang boses, wala na ang elegansyang dala niya palagi. Peke, yan! Ngayon kaya ng AI lahat. Nahack yan ng katulong para pagtakpan ako. Ramiro, tingnan mo ko. Ako to. Hindi ibinaba ni Ramiro ang tablet. Matatag ang braso niya, parang bato. Madilim ang mga mata niya, malamig, puno ng pagkasuklam, pero may iba pang halo. Isang kakaibang pag-uusisa. Parang pinag-aaralan niya ang isang mapanganib na nilalang na ngayon lang niya nakita ng malapitan. Artificial intelligence, ulit ni Ramiro ng kalmado. Nakakatakot ang kontrol sa boses niya. Aay rin ba ang nag-iwan ng pasa sa braso ng nanay ko? Aay rin ba ang nagpanginig sa kanya sa boses mo pa lang sa likod ng pinto? Tumalon si Lisandra mula sa kama, itinapon ang phone. Lumapit siya agad, sinusubukang pasukin ang espasyo niya, gamitin ang mga sandatang palagi niyang ginagamit. Pang-aakit, control, alindog, inilagay niya ang kamay niya sa dibdib ni Ramiro. Pero umatras si Ramiro ng biglaan, parang nasunog sa haplos niya. Sinasaktan mo ako sa lamig mo. Sigaw ni Lisandra, mabilis na nagpalit ng taktika. Ang takot ay naging galit at tuluyan na siyang nagwalang bahala. Sige! Sigaw niya. Oo, kinurot ko siya. Ano ngayon? Bumuhos ang katotohanan mula sa kanya parang kamandag. Kurot lang yun, Ramiro. Hindi ko siya pinatay. Nakakabwisit siya. Dumudura siya, sinisira niya lahat. Hinihila niya tayo pababa. Pataas ng pataas ang boses ni Lisandra, halos nababaliw. Stress na stress ako. 10,000 dolyar ang alpombrang yon at sinira niya na parang wala lang. So itatapon mo ang buong kinabukasan natin dahil lang sa isang pasa sa braso ng babaeng hindi na nga alam kung sino ka. Hindi nagulat si Ramiro sa mga salita ni Lisandra dahil hindi niya inaasahan. Dinurog siya nito dahil totoo ito. Hindi siya humihingi ng tawad, wala siyang konsensya. Para sa kanya, mas mahalaga ang mancha sa mamahaling alpombra kaysa dignidad ng isang tao. Mas mahalaga kaysa sakit ng babaeng nagpalaki kay Ramiro. Dahan-dahang ibinaba ni Ramiro ang tablet at inilapag sa tukador. Pagkatapos, lumapit siya kay Lisandra hanggang ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mukha. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito, isang amoy na dati nakakahumaling. Ngayon nakakasuka na. Ang walang kwentang matandang babae na yan, sabi ni Ramiro sa mababang boses na nanginginig sa kontroladong galit. Siya ang naglinis ng suka ko nung bata pa ako at may sakit. Pagkamatay ng tatay ko, nagtrabaho siya ng 16 na oras kada araw para makapasok ako sa pinakamahusay na paaralan. Siya ang pundasyon ng lahat ng meron ako. Nakatitig ang mga mata niya kay Lisandra.
Dahil sa kanya umiiral ang kumpanyang ito, ang kumpanyang nagbabayad sa mga designer mong damit, mga alahas mo at sa katawa-tawa mong alpombra na 10,000 dolyar na sinasamba mo. Nakaraan na yon, singal ni Lisandra, desperadong ipagtanggol ang sarili. Ngayon, pabigat na siya. Alam ng lahat yan, Ramiro. Pero walang may lakas ng loob sabihin. Wala nang silbi ang mga tulad niya. Sinusubukan ko lang ibalik ang disiplina sa bahay na to. Disiplina, ulit ni Ramiro, napatawa ng tuyo at mapait. Tumigas ulit ang mukha niya. Ang tanging nagdala ng kapayapaan dito ay si Mariana. Si Mariana, ang babaeng malamang 1 taon niyang kinikita ang ginagastos mo lang sa isang handbag. Bahagya siyang lumapit, mas matalim ang boses. May naintindihan siya na hinding-hindi mo maiintindihan kahit sa loob ng 1,000 buhay. Naiintindihan niya na ang pagmamahal ay ang pag-aalaga sa isang tao. Tinitigan niya si Lisandra na parang estranghera. Akala mo ang pagmamahal ay ang pagkontrol sa mga tao, ang pag-angkin sa kanila. Naglakad si Ramiro papunta sa pinto at binuksan ito ng malapad. Itinuturo ang madilim na hallway. Lumabas ka. Napakurap si Lisandra, nalito, parang hindi niya matanggap ang naririnig. Ano? Saan ako pupunta? 10:00 na ng gabi, bumubuhos ang ulan. Wala akong pakialam kahit may bagyo sa labas, malamig na sagot ni Ramiro. Aalis ka sa bahay ko, ngayon. Tumaas ang boses niya, gumulong sa buong mansyon na parang kulog. May 5 minuto ka para kunin ang gamit mo at kapag sinabi kong gamit mo, ang ibig kong sabihin ay eksakto lang ang dala mo noong dumating ka. Tiningnan niya ang kamay ni Lisandra. Iiwan mo ang sing-sing. Itinuro niya ang garahe. Iiwan mo ang kotse na ipinahiram ko. Saka siya tumingin ng diretsyo, kalmado pero walang awa. At kinansela ko na ang credit cards mo. Tiningnan niya ang relo. 3 minuto na ang nakalipas. Nagbaluktot ang mukha ni Lisandra at ang kagandahang suot niya na parang maskara ay tuluyang nabasag. Ang lumabas sa ilalim nito ay purong poot. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, singhal niya. Fiancé mo ako. Ikakasal tayo sa loob ng 2 buwan. Naipadala na ang imbitasyon. Anong sasabihin ng mga tao? Anong sasabihin ng press? Anong iisipin ng mga kaibigan ko? Hindi nagatubili si Ramiro. Sabihin mo ang totoo, sagot niya ng tuyo. Sabihin mong inaabuso mo ang matandang may Alzheimer's at nahuli ka. Nanatiling steady ang boses niya. Tingnan natin kung ilang kaibigan ang matitira sa iyo pagkatapos noon. Tumakbo si Lisandra sa closet, hinila ang mga damit at ibinato sa sahig. Kinuha ang mga handbag sa istante, nagmumura habang nag-iimpake na parang ipo-ipo. Nanatili si Ramiro sa bungad ng pinto, pinapanood bawat galaw, sinisiguradong wala siyang kukunin na hindi kanya. Nang dumaan si Lisandra sa harap niya, bit-bit ang maleta na kalahating nakazip, bigla siyang huminto. May luha sa mata niya pero walang lungkot sa loob. Puot lang, hiya, galit. Pagsisisihan mo to, Ramiro Peralta, bulong niya na parang kamandag. Maiiwan ka mag-isa kasama ang baliw mong nanay. At kapag namatay siya at saka mo lang marirealize na walang nagmamahal sa'yo dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang pag-aari mo, babalik ka sa akin na nagmamakaawang patawarin kita. Bahagya siyang lumapit, matalim ang boses na parang kutsilyo. Pero huli na, mapait ka na at mag-isa. Saka siya bumuga ng huling insulto. Mahal mo yung katulong, aminin mo, nakakaawa ka. Tinitigan siya ni Ramiro nang hindi kumukurap. Pagkatapos, kalmado pero matatag ang sagot niya. Mas pipiliin kong mag-isa kasama ang dignidad ko kaysa mabuhay kasama ang isang halimaw. Hindi nanginginig ang boses niya nang idagdag niya. At si Mariana, mas may class pa sa maliit niyang daliri kaysa sa buong katawan mo. Tumango siya patungo sa labasan. Paalam, Lisandra!
Umalis si Lisandra ng galit na galit, ang takong niya ay dumadagundong sa sahig na parang putok ng baril sa hallway. Sinundan siya ni Ramiro hanggang sa pintuan at binuksan ito. Agad pumasok ang malamig na hangin at malakas na ulan. Lumabas si Lisandra sa porch at agad nabasa. Nasira ang buhok at bestida sa loob lang ng ilang segundo. Lumingon pa siya para magsigaw ng huling insulto, pero isinara ni Ramiro ang pinto sa mukha niya. Nag-click ang kandado at para kay Ramiro, yun ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa loob ng maraming taon. Sumandal siya sa kahoy, hinihingal, muling napuno ng katahimikan ng bahay. Pero ngayon, hindi na ito mabigat, mas malinis ang hangin. Unti-unting nawawala ang pabango ni Lisandra, napapalitan ng sariwang amoy ng ulan at basang lupa na sumisingaw sa mga siwang. Pumikit si Ramiro, tapos na ang palabas. Pero nagsisimula pa lang ang mga kapalit. Nung gabing iyon, hindi bumalik si Ramiro sa sarili niyang kwarto. Pagkatapos matiyak na wala na si Lisandra, nanood siya sa bintana habang nawawala sa pribadong daan ang ilaw ng taxi. Doon lang siya umakyat muli dahan-dahan, papunta sa kwarto ng kanyang ina. Tulog si Doña Ismaela pero hindi payapa. Mahina siyang humihikbi, ikinakalawit ang mga kamay na parang lumalaban sa mga aninong hindi nakikita. Tahimik na pumasok si Ramiro at umupo sa parehong silyang inuupuan ni Mariana kanina. Isang maliit na ilaw sa tabi ng kama ang nagliwanag sa mukha ng kanyang ina. Bawat kulubot, bawat marupok na buto, bawat paalala kung gaano kalaki ang ninakaw ng panahon. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi tumingin si Ramiro sa relo. Hindi niya inisip ang meeting bukas. Hindi siya nag-alala sa stocks, kontrata o board members. Isang bagay lang ang nasa isip niya kung gaano siya naging mali. Matagal niyang inisip na ang pagiging mabuting anak ay pagbabayad sa pinakamahusay na doktor, pagbili ng pinakamagandang pagkain at pagkuha ng pinakamahal na caregiver. Hindi niya namalayan, in-outsource niya ang pagmamahal. Binayaran niya ang ibang tao para alagaan ang kanyang ina dahil masyado siyang abala sa pagtatayo ng imperyo sa pangalan nito. Isang imperyong hindi na kayang unawain o ikatuwa ng kanyang ina. At nang dumating si Mariana, isang taong nag-alok ng totoong pagmamahal nang walang hinihinging kapalit. Itinulak niya ito palayo. Inakusahan niya ito na parang kriminal dahil lang hindi ito tugma sa makintab niyang mundo ng suit, pera at imahe. Patawarin mo ako, ma, bulong ni Ramiro, yumuko. Kinuha niya ang kamay ng ina gamit ang dalawang kamay at hinalikan ang butong buko nito. Nabiyak ang boses niya, patawad sa hindi ko pagpunta, patawad sa pagpapapasok ko ng lobo sa bahay natin. Isang luha ang tumulo mula kay Ramiro at bumagsak sa kamay ng kanyang ina. Bahagyang gumalaw si Doña Ismaela sa tulog. Pagkatapos, mahina niyang binigkas ang isang salita. Tubig! Agad tumayo si Ramiro. Tumakbo siya sa banyo, nagpuno ng baso at mabilis bumalik. Medyo alanganin pero sobrang ingat. Iniangat niya ang ulo nito at tinulungan uminom. Uminom ito ng sabik, huminga ng malalim sa kamuling lumubog sa unan. Salamat anak, bulong niya, nakapikit pa rin. Parang sinaksak ang dibdib ni Ramiro. Anak, kahit kalahating tulog ang isip nito, si Mariana pa rin ang iniisip niyang nag-aalaga. Kahit sa panaginip, hinahanap nito ang anghel na pinagkakatiwalaan. Inilapag ni Ramiro ang baso at tinitigan ang sarili niyang mga kamay. Malalakas, kayang pumirma ng kontrata, bumili ng gusali, gumawa ng yaman. Pero wala silang silbi pagdating sa pag-aayos ng basag na mundo ng ina niya. Hindi niya kailangan ng bayad na tulong. May kailangan siyang iba. Kailangan niya ng pagtubos. At bigla niyang alam kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na siya naghintay ng umaga. Hindi niya kaya. Bawat minutong nasa labas si Mariana ay parang panibagong kasalanan na dumadagdag sa konsensya niya. Tumakbo si Ramiro pababa, binuksan ang maliwanag na ilaw sa opisina at binaliwala ang kirot
sa likod ng mga mata niya. Hinanap niya ang mga drawer nang nagmamadali hanggang sa makita niya ang asul na folder na may label, Active Domestic Staff. Binuksan niya ito at naroon ang file ni Mariana, pangalan Mariana Bautista, edad 24, address 45 Los Olivos Street, San Judas Neighborhood, San Judas. Agad nakilala ni Ramiro ang pangalang iyon. Kilala iyon bilang isa sa pinakamahirap at pinakamapanganib na bahagi ng lungsod. Lubak-lubak ang kalsada, marupok ang mga bahay at mga lugar na kunwari hindi umiiral para sa mayayaman. Isang mundong malayo sa protektadong buhay niya. Tinitigan niya ang maliit na ID photo ni Mariana na nakadikit sa papeles. Seryoso ang muka, tahimik, halos mahiyain. Pero ang mga mata, dala pa rin ang dignidad na nakita niya nung ipinagtanggol niya ang kanyang ina. Hahanapin kita, sabi ni Ramiro ng malakas, parang pangako sa litrato. At hindi ako babalik nang wala ka. Hinablot ni Ramiro ang susi ng sasakyan, hindi ang luxury sedan na may driver, kundi ang off-road truck na hindi niya ginagamit dahil nadudumihan. Ngayong gabi, walang halaga ang dumi, lumabas siya sa bagyo. Bumuhos ang ulan na parang mula sa Biblia, marahas at walang tigil, binubugbog ang semento. Sumakay si Ramiro sa truck at pinaandar ang makina. Ang ugong nito ang bumasag sa tahimik na gabi. Ang biyahe ay parang isang paglalakbay na walang katapusan. Habang papalayo siya sa gated neighborhood, lalo naging madilim ang mga kalsada. Lalo lumalim ang mga lubak, nawala ang mga streetlight, nagiba ang mukha ng lungsod. Ginabayan siya ng GPS sa mga lugar na buong buhay niyang iniiwasan, mga sidewalk na basag-basag, mga basurahang umaapaw, at mga grupong lalaki na nanonood sa kanya ng may hinala habang dumaraan siya. Para sa isang milyonaryo, parang pagbaba ito sa panganib, pero para kay Ramiro, parang papalapit ito sa katotohanan. Sa wakas, sinabi ng GPS, "You have arrived at your destination." Huminto si Ramiro. Sa harap niya, walang mansyon, walang hardin na may fountain, walang gate na may security. Isang maliit na bahay lang na semento, hindi pintado, yero ang bubong na kumakalansing sa lakas ng ulan. May kalawangin na gate sa harap. At may munting garden sa tabi ng pintuan, mga bulaklak na tumutubo sa lumang lata ng pintura, inaalagaan ng may pagmamahal kahit kapos sa buhay. Payak, sobrang payak, pero sa likod ng isang bintana, may mainit na dilaw na ilaw na pumupunit sa dilim. Pinatay ni Ramiro ang makina at tinitigan ang bahay. Dito nakatira ang babaeng tumanggi sa 3 buwang sweldo. Dito nakatira ang taong mas marangal pa kaysa sa buong board of directors niya pinagsama-sama. Nakaramdam si Ramiro ng takot. Hindi takot sa lugar, takot na itaboy siya. Anong karapatan niyang magpakita rito matapos niya itong ipahiya? Anong muka ang ihaharap niya sa pintuan nito? Pero naalala niya ang pasa sa braso ng ina niya. Naalala niya si Ismaela na humihingi ng anghel. Binuksan ni Ramiro ang pinto ng truck. Hindi siya kumuha ng payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Sinira ang mahal niyang damit. Dumikit ang buhok sa noo. Ayaw niyang dumating na protektado. Gusto niyang dumating na walang tinatago. Naglakad siya sa maputik na daan papunta sa pintuang kahoy. Nanginginig ang kamay ni Ramiro habang itinataas ito. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ito basta pagtuktok sa pinto. Ito ay pagtiklop ng kanyang kayabangan. Pagbitaw sa ego na ilang taon niyang inipon mula sa kayamanan, status at kapangyarihan. Tok, tok, tok. 3 katok. Halos nalunod sa ingay ng ulan. Ang mga marahang tunog. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas na. "Mariana!" Sigaw niya sa gitna ng hangin. "Mariana, pakiusap!" May mga yabag sa loob. May aninong gumalaw. Gumalaw ang liwanag sa likod ng kortina. Pagkatapos bahagyang napunit ang tela at isang pares ng matalim, mapagmatyag na mata ang sumilip, puno ng pagdududa. Kumiskis ang pinto, bumukas, pero ilang pulgada lang.
May kadena ng seguridad ang humarang. Nakatayo si Mariana sa likod ng makitid na siwang, suot ang lumang pajama at makapal na wool sweater. Nakalugay ang buhok niya, walang makeup ang mukha, pero nagniningning ito sa katapatan at pagod. Nang makita niya si Ramiro, basa mula ulo hanggang paa, tumutulo ang tubig mula sa kanyang balbas, wasak ang mamahaling kasuotan. Ang ekspresyon niya ay lumipat mula sa pagkagulat tungo sa hindi makapaniwala. "Ginoong Ramiro?" tanong niya gulat na gulat. "Anong ginagawa ninyo rito? Dumating kayo para tingnan kung ninakaw ko ang mga kutsara at tinidor?" Tumama sa kanya ang mga salita, matalas, karapat-dapat. Yumuko si Ramiro, hinayaang sumama ang ulan sa mga luhang bumagsak sa kanyang pisngi. "Hindi," sagot niya basag at paos ang tinig. At unti-unti, walang kahihiyan, lumuhod siya sa putikang pasilyo. Basa agad ang pantalon niya, kumapit ang putik. "Dumating ako para hilingin na iligtas mo ako." Tumingala siya sa ulan. "Ako at ang ina ko." Tinitigan ni Mariana ang lalaking minsang naghari sa kanyang mundo. Ngayon, nakaluhod ito sa harap ng kanyang tahanan, basang-basa, basag, at humihingi ng awa. Hindi siya nagsalita. Ang bagyo lang ang tumugon, pero hindi gumalaw si Ramiro. Naghintay siya, walang proteksyon, wala na siyang baraha. Patuloy ang ulan, parang pader ng pilak sa pagitan nila, sa pagitan ng mundong kilala ni Ramiro at ng mundong hindi niya kailanman nagawang lapitan. Ramiro Peralta, mukha ng mga business magazine at ng bilyong-dolyar na negosasyon, nakaluhod sa putikan ng pinakamaralitang kanto ng lungsod. Binabayo siya ng ulan, pero wala siyang pakialam dahil ang bagyo sa puso niya'y mas masahol pa. Ang bigat ng pagkukulang niya sa ina ay mas mabigat pa sa lahat ng kabiguang dinanas niya. Tahimik siyang pinanood ni Mariana, isang kamay ay mahigpit sa doorknob. Unang naramdaman niya ay pagkabigla. Sumunod ay awa. Pero ang awa ay walang puwang sa mundo niya, lalo na kung ang kahinaan ay may kabayaran. "Tumayo na kayo, Ginoo," wika niya sa wakas. Hindi matalim ang tinig niya, pero hindi rin mainit. Ito ang boses ng taong nakakita na ng sobra, nawala ng sobra, at natutunang hindi na umiyak sa mga hindi na maibabalik. "Napapahiya na kayo, baka magkasakit pa kayo." "Hindi ako tatayo," sagot ni Ramiro. Namamaga ang mata, basag ang boses. "Hanggat di mo ako pinakikinggan, hanggat hindi ko nasasabi ang totoo, walang pader, walang titulo, walang pera sa pagitan natin." Napabuntong hininga si Mariana, sumilip siya sa kalsada, nakasilip na ang ilang kapitbahay mula sa bintana, hinihila ng ingay at sa kakaibang kotse sa labas. Tatawagin ng mga tao ang pulis, bulong niya, tinatanggal ang safety chain. "Mukha na kayong baliw na lasing!" Binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Sinubukang tumayo ni Ramiro pero nanigas ang binti niya sa pagkakaluhod. Madulas ang putik, napaatras siya ng bahagya pero inabot siya ni Mariana at inalalayan. Mainit ang pagkakahawak niya, magaspang. Totoo, para kay Ramiro parang kidlat ang haplos na iyon. Ang mga kamay na iyon, ang parehong mga kamay na nagpahid ng luha ng ina niya. Ang parehong mga kamay na nagprotekta nang hindi siya kumilos. Ang mga kamay na hindi kayang palitan ng kahit anong yaman. Pinatuloy siya ni Mariana. Agad niyang naramdaman ang kaibahan. Walang marmol, walang chandelier, walang grandeng hagdanan, sementong sahig lang, puting pader, isang kahoy na krus, lumang larawan ng mga ngiting mukha. At gayon paman, mas totoo ito kaysa sa buong mansyon niya. Amoy kanela, mainit na kape, tinapay na bagong luto, amoy kapayapaan. "Umupo kayo," wika ni Mariana. Itinuro ang luma ngunit malinis na sofa na may knit na kumot. "Nagkakalat na kayo ng tubig." Tahimik na sumunod si Ramiro. Umupo siya sa gilid, nanginginig na ngayon nang mawala na ang adrenaline. Tumingin siya sa paligid. May larawan si Mariana sa graduation gown, nasa gitna ng dalawang matatandang tila magulang niya.
May mga nursing textbook sa isang shelf, tuping-tupi na ang mga gilid sa sobrang gamit. Nag-aral siya, nagpakapagod, at tinrato siya ni Ramiro na parang wala siyang halaga. Bumalik si Mariana, may dalang tuwalya at kape. Iniabot niya ito ng walang seremonya. Uminom ka. Wala ako nung mamahaling whiskey na gusto mo, so yan na lang. Tinanggap ni Ramiro ang tasa gamit ang dalawang kamay, hinayaang pumasok ang init sa balat niya. Salamat, mahina niyang sambit. Uminom siya. Perpekto ito. Pinakamasarap na kape na natikman niya. Mariana, ako. Walang talumpati. Putol ni Mariana na upo sa harap niya sa kahoy na upuan. Walang prepared speech. Sabihin mo lang kung bakit ka narito at huwag kang magsisinungaling. Inilapag ni Ramiro ang tasa sa maliit na mesa at sa unang pagkakataon ngayong gabi, hinarap niya si Mariana ng buong tapang. Napanood ko ang video. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Mariana. Anong video? Yung footage sa kwarto ng nanay ko, paliwanag niya, basag ang tinig. Nakalimutan ko na nga na meron yon. Nasa tablet ko. Tumigil siya, huminga ng malalim. Nakita ko lahat kung paano siya hinablot ni Lisandra, kung paano siya sumigaw dahil lang sa alpombra, kung paano niya sinaktan ang nanay ko. Bumagsak ang boses niya at nakita rin kita. Yumuko si Mariana, hinahaplos ang laylayan ng sweater. Alam mo na ngayon na hindi ako. Hindi, sabi ni Ramiro, matatag. Alam ko na ikaw lang ang gumawa ng tama. Yumuko siya. Nakita kitang itinulak siya palayo. Kitang-kita kitang naging panangga. Narinig kita habang kinakalma mo ang nanay ko. Hinawakan mo siya ng buong pag-aaruga. Pumikit siya ng mariin. Ikaw ang naging tinig niya, kalasag niya, kanlungan niya. Ako ang nagdala ng panganib sa bahay namin at ikaw ang humarang sa pagitan nila. Itinaas ni Mariana ang tingin, kumikislap ang mga mata niya. Pero hindi tumulo ang luha. Mabuti siyang babae, Ginoo, mahina niyang sabi. Si Doña Ismaela, nawawala na ang alaala, pero matalim pa rin ang damdamin. Alam pa rin niya kung sino ang mabuti at kung sino ang hindi. Tumigil siya sa kanagdagdag. Yung babae, yung fiancé mo, amoy kalupitan. Alam yan ng matatanda, pati aso, ika-6 na pandama. Tama ka, bulong ni Ramiro. Bulag ako. Akala ko sapat na ang pera. Akala ko pagiging mabuting anak ay sapat na kung bayaran ko lahat. Tumayo siya mula sa sofa, saka dahan-dahang lumuhod muli. Sa malamig na semento ng tahanan ni Mariana. Ginoo, pakiusap. Gulat na sambit ni Mariana. Kailangan ko itong gawin, sagot niya. Dahil nabigo ako sa nanay ko, sa iyo, at narito ako para humingi ng tawad. Pinaalis ko na si Lisandra. Wala na siya. Tuluyan na. Tumingala siya, muling nabasag ang boses. Pero mag-isa pa rin ang nanay ko. Nakatulog siyang umiiyak ngayong gabi. Hinahanap ang anghel niya. Nanatili si Ramiro sa kanyang pagkakaluhod. Ang mga matay nagsusumamo. Hindi ko inihiling na bumalik ka para sa akin, marahan niyang sabi. Hindi ko iyon karapat-dapat. Hinihiling kong bumalik ka para sa kanya. Para sa nanay ko. Tumingala siya habang ang ulan ay patuloy na dumidikit sa kanyang mga pilikmata. Gusto ko ikaw ang manguna, hindi lang bilang tagapag-alaga, kundi bilang taong may buong kapangyarihan sa kanyang pangangalaga. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan, ikaw lang. Babayaran kita ng triple, bibigyan ng buong benepisyo, anuman ang kailangan mo, basta tulungan mo kaming mailigtas siya. Natahimik ang munting sala, ang tanging tunog ay ang banayad na pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Tinitigan ni Mariana ang makapangyarihang lalaking ito, nang ngayon niyuyuko ng pagsisisi. Nakita niya ang sinseridad sa tinig nito, ang kababaang loob sa kanyang tindig. Sa isipan ni Mariana, muling bumalik ang larawan ng mga luha sa mata ni Doña Ismaela kung paano siya kumapit sa kanyang kamay, parang iyon na lang ang natitirang koneksyon sa kapayapaan. Dahan-dahang bumuntong hininga si Mariana. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pinanood ang ulan habang unti-unti itong humina.
Hindi ako babalik para sa triple na sweldo, wika niya sa wakas, nakatalikod pa rin. Oh, makakatulong ang pera. May bubong akong kailangang ipaayos. May pag-aaral akong kailangang bayaran. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit babalik ako. Humarap siya, ngayon ay direktang nakatingin kay Ramiro. Kung babalik ako, Ginoong Ramiro, sa sarili kong kondisyon. Mabilis na tumango si Ramiro, puno ng pag-asa. Ano man yon, sabihin mo lang. Una, sabi ni Mariana, walang sisigaw sa akin sa bahay na yon. Hindi ikaw, hindi bisita mo. Ang respeto, hindi pinag-uusapan. Ayos, agad sagot ni Ramiro. Pangalawa, ako ang magdedesisyon para sa lahat ng tungkol kay Doña Ismaela. Kung sabihin kong kailangan niya ng araw, magpapaaraw siya. Kung walang bisita, walang bisita. Ako ang bahala sa kanya. Ikaw ang boss sa negosyo. Ako sa paggaling ng ina mo. Hindi nag-alinlangan si Ramiro. Buong autoridad sa'yo! Huminga ng malalim si Mariana. Mas banayad na ang boses ngayon. At pangatlo, tumigil siya, tinitigan si Ramiro sa mata. Kailangan mong gumugol ng kahit 1 oras kada araw sa kanya. Kayong dalawa lang, walang laptop, walang email, walang sagabal. Hindi niya kailangan ng nurse na naka-lab coat. Kailangan niya ang anak niya. Kaya kong alagaan ang katawan niya, pero ang puso niya, ikaw lang ang makakarating. Nanikip ang lalamunan ni Ramiro. Ang huling kondisyon na yon, hindi isang hiling. Isang regalo ito, isang paalala kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pangako, sabi niya, basag ang tinig. Gagawin ko! Tumango si Mariana, isa, mabagal, matatag. Pagkatapos ay lumapit siya at iniabot ang kanyang kamay. Tumayo ka na, Don Ramiro. May trabaho tayong dapat gawin. Malamang gising na ang nanay mo at kapag wala siyang makitang pamilyar, matatakot siya. Inabot ni Ramiro ang kamay niya, hindi gaya ng isang amo sa empleyado, kundi gaya ng isang lalaking humahawak sa kamay ng kapantay, isang kakampi, isang tagapagligtas. Salamat, Ania. Itinayo siya ni Mariana. Tara, umuwi na tayo. Tahimik ang biyahe pabalik, pero hindi malamig. Humina na ang ulan sa banayad na ambon. Si Ramiro ang nagmaneho at ngayon si Mariana ay nakaupo sa harap, katabi niya, hindi sa likod. Isang simpleng bagay, pero ang kahulugan, napakalalim. Pinanood ni Mariana ang lungsod habang lumilipas. Ang maduduming kalsada ay napalitan ng malilinis na avenue. Ang bitak-bitak na sidewalk ay naging mga mansyong may hardin at batot bakal na gate. Naramdaman niyang naninigas siya, may bumubulong sa loob niya na hindi pa tapos ang kwento. Hindi basta-basta bibigay si Lisandra, Anya. Tumango si Ramiro, humigpit ang hawak sa manibela, habang papalapit ang truck sa matataas na bakal na gate ng Peralta Estate. Tumigas ang panga ni Ramiro. Kumikislap ang asul at pulang ilaw sa pasukan. Napayuko si Mariana. Ano yon? Nakitid ang mata ni Ramiro. Pulis, sabi niya, at lumalim ang tingin niya. Kotse ng ama ni Lisandra yan. Totoo nga, isang itim na sedan ang nakaparada sa tabi ng police cruiser. Sa ilalim ng malaking payong, nagpe-perform si Lisandra, umiiyak ng sobra sa kanyang coat, todo galaw habang kinakausap ang mga pulis. Ibinabaligtad niya ang kwento, kalmadong sabi ni Ramiro. Ginagampanan niya ang biktima. Anong gagawin natin? Tanong ni Mariana. Handa nang sumugod. Tumingin si Ramiro sa kanya. Pumasok ka sa loob, diretso kay mama. Huwag kang titingin pabalik. Ikaw ang tagapangalaga niya. Ako ang haharap sa basura. Bumuelo siya at agad nagpreno sa likod ng patrol car. Bumaba siya, tinamaan ng ulan sa likod. Si Mariana naman ay bumaba sa kabilang bahagi. Ayan na siya, sigaw ni Lisandra. Itinuturo si Ramiro na parang piskal. Pinalayas niya ako sa gitna ng bagyo. Baliw na siya. Tingnan nyo, wala na siyang isip.
at ang huling saksak. At tingnan nyo kung sino ang kasama niya, yung katulong, siguro nilasing niya o tinakot. Lumapit ang ama ni Lisandra, matabang lalaki na may malamig na mata at diplomatikong kayabangan. Malaking pagkakamali ang ginawa mo, Ramiro, mariin niyang wika. Itinapon mo ang anak ko na parang basura, pang-aabuso, yan, kakasuhan ka namin ng lahat ng kaya. Hiniling kong papasukin siya para kunin ang mga gamit at alahas niya, sabi niya tinakot mo raw siya. Lumapit ang isa sa mga pulis, ang kamay ay malapit sa baril. Ginoong Peralta, nakatanggap kami ng ulat ng gulo sa tahanan. Sabi ng babae, mentally unstable ka at may matandang nasa panganib sa loob ng bahay. Ni hindi tumingin si Ramiro sa pulis. Tinitigan niya lang si Lisandra. Ngumiti ito, banayad pero mapagkunwari sa gitna ng huwad na luha. Perpekto ang acting, gusto niyang makapasok. Gusto niyang burahin ang ebidensya. Mariana, sabi ni Ramiro, hindi inaalis ang tingin kay Lisandra, pumasok ka na. Sandali lang, sigaw ng ama ni Lisandra, humarang sa daraanan. Hindi siya pwedeng pumasok, kasabwat siya. Sabi ng anak ko, inaabuso raw ng katulong na yan ang nanay mo at pinoprotektahan mo siya sa kabaliwan mo. Tumingin na rin ang mga pulis kay Mariana, may pagdududa sa mata ng isa. Ma'am, pakitigil muna dyan. Nanigas si Mariana, tumingin siya kay Ramiro. Ngumiti si Ramiro. Hindi ito ngiting banayad, matulis, malamig, matatag, ngiti ng lalaking may hawak na katotohanan. Sir, sabi ni Ramiro, kalmado habang hinugot ang tablet mula sa loob ng coat, bago kayo manghuli o magsampa ng kaso, siguro mas maganda kung panoorin niyo muna ito. Lumapit siya, itinaas ang screen. Ang pamagat nito, ang katotohanan, maikli lang pero makapangyarihan. In-unlock niya ang screen at bumungad ang nakapost na imahe. Si Lisandra, habang pinipisi lang matanda, galit na galit ang muka, inilapit niya ang tablet sa muka ng pulis. Panoorin mo at sabihin mo sa akin sino ang salarin at sino ang biktima. Napakunot ang noo ng pulis. Sa likod, sumilip ang ama ni Lisandra. Ano tong kalokohan na to? Singhal niya. Hindi gumalaw si Ramiro. Hindi kumurap. Pindot lang niya ang play. Pagpindot ni Ramiro ng play, bumulusok ang katahimikan sa driveway. Niyang ulan ay tila tumigil sa pagsasalita. Tanging ang malupit na tinig mula sa tablet ang pumuno sa gabi. Malinaw, malakas at hindi maitatanggi. Tanga kang matandang babae. Matandang ulyanin. Sinira mo ang carpet at pagkatapos ang larawan, malinaw, walang putol. Ang kamay ni Lisandra mahigpit na nakakapit sa braso ni Doña Ismaela. Ang pasa nabubuo habang pinapanood. Ang pagugan niya sa matanda. Lahat nandoon. Namutla ang ama ni Lisandra, ang galit sa mukha niya na palitan ng tahimik na pagkabigla. Parang ngayon lang niya nakita ang tunay na anak niya at hindi niya nagustuhan ang nakita. Nagiba ang tindig ng pulis. Nag-aatubili siyang tumingin sa pagitan ng screen at kay Lisandra. Peke yan, yaw ni Lisandra, manipis at matinis ang tinig. Pero wala na itong kapangyarihan, takot na lang. Hindi gumalaw si Ramiro. May timestamp ang video na ito, malamig niyang sabi. Direktang na-upload sa cloud ng security system ko. Ligtas ito. Permanenteng nakarecord. Ang pinapanood nyo, itinuro niya si Lisandra, ay ang pananakit ng isang senior citizen na may kapansanan. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga pulis. At ang babaeng ito, itinuro niya si Mariana, ay ang nagligtas sa kanya. Humarap siya sa ama ni Lisandra, matalim ang mga mata. Hindi ba't binanggit mo ang demanda, abogado? Anya matulis ang boses. Dahil ako na ngayon ang may kaso, pang-aabuso sa mahina, paninirang puri at panlilinlang. Tinapik niya ang tablet at hawak ko ang ebidensya, 4K resolution. Tinitigan ng ama ni Lisandra ang anak niya, hindi na may pagkadismaya, kundi may pagkasuklam dahil nahuli siya. Umalis na tayo!
Singhal niya sa pagitan ng mga ngipin habang hinahawakan si Lisandra sa braso ng walang kahit anong pag-aalaga. Tay, sandali! Yung alahas ko! Nagmamakaawa si Lisandra. Wala kang makukuha, mariin niyang sagot. Maswerte ka nga't hindi ka nakaposas ngayon. Hinila niya ito palayo, papunta sa sasakyan. Tumalikod ang pulis kay Ramiro at sumaludo, magalang na ngayon. Patawad po, Ginoong Peralta, niya. Kakansilahin namin ang reklamo. Kung gusto niyong magsampa ng kaso, dalhin niyo lang ang footage bukas sa istasyon. Gagawin ko, sagot ni Ramiro, walang alinlangan. Umalis ang itim na sedan, dumagundong ang gulong sa kalsada, dala ang lason na matagal nang sumira sa kanyang tahanan. Lumingon si Ramiro kay Mariana. Hindi siya nakangiti. Seryoso. Ang mata niya nakatuon sa bahay. Tapos na ba ang palabas? Kalmado niyang tanong. Oo, sagot ni Ramiro. Tapos na. Mabuti, sabi ni Mariana. Bakit si Doña Ismaela ay naghihintay pa rin? Wala siyang hininging permiso. Dumiretso siya papasok sa mansion. Hindi sa likod, hindi sa daan ng mga katulong, kundi sa mismong harapang pintuan, ang mabigat na pinto para sa may-ari ng bahay. Sumunod si Ramiro, kumakabog ang dibdib dahil lahat ay nagbago. Oo, pag-aari pa rin niya ang bahay. Pero ang kaluluwa ng bahay na iyon, nasa babaeng nakauniforme. Maingat na hinawakan ni Ramiro ang kamay ng kanyang ina at hinalikan ito, sinabayan ng mga luha. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawarin mo ako sa pag-iwan sa'yo. Ako'y naging bulag. Hindi ko nakita ang nangyayari. Pero ipinapangako ko sa alaala ni Itay na hindi ka na muling masasaktan. Hindi agad sumagot si Doña Ismaela. Bagkus tumingin siya kay Mariana, parang nagtatanong sa hangin. Ligtas na ba? Maaari ko na ba siyang pagkatiwalaan muli? Tumango si Mariana, mabagal, tiyak. Ang nangiti niya ay banayad, nakaaaliw, puno ng init. Totoo, wika niya. Mabuting tao siya, naligaw lang, pero natagpuan niyang muli ang sarili niya. Nandito na siya, nasa bahay na siya. Sa mga salitang iyon, binitiwan ni Doña Ismaela ang isang mahabang buntong hininga. Tila pinakawalan ng lahat ng takot at sakit na matagal niyang kinimkim. Binitiwan niya ng kaunti si Mariana at yumuko, idinikit ang kanyang noo sa noo ni Ramiro. Anak ko, nas, bulong niya. Natakot ako, pinisil niya ako. Alam ko, Mama, sagot ni Ramiro habang pinipikit ang mata. Ang bawat salita ay tila lumulubog sa kanyang puso, gaya ng apoy na tumataga sa bakal. Alam ko, pero aayusin ko ito. Ipinapangako ko. Nanatili silang tatlo sa sahig, si Ramiro ang kanyang ina at si Mariana pinagbuklod ng isang tahimik at sagradong tatsulok. Walang titulo, walang yaman, walang uniforme o tungkulin. Tatlong nilalang, isang wasak, isang nagpapagaling at isang may lakas para gabayan silang dalawa. Sa sandaling iyon, nawala ang mundo sa labas. Pagkatapos, sa biyaya ng isang taong sanay sa pag-aalaga, ginabayan sila ni Mariana pabalik sa katahimikan. Doña Ismaela, mahina niyang wika, masyadong malamig at matigas ang sahig na ito. Kailangan niyong magpahinga. Tutulungan namin kayo ni Ginoong Ramiro. Sama-sama nilang iniangat ang matanda. Napakagaan niya, nilamon na ng panahon at lungkot ang kanyang lakas. Inihiga nila ito sa malinis na kama. Napalitan na pala ni Mariana ang mga kulubot na kumot mula sa aparador. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Mariana ang isang maliit na bote ng arnica cream, laging handa. Ginong Ramiro, wika niya, pakiangat po ang manggas niya. Sumunod si Ramiro agad at nang makita niyang muli ang mga pasa mahina ngunit kapansin-pansin sa ilaw, nagliyab ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit bago ito sumabog, idinantay ni Mariana ang kamay sa kanyang balikat. Hindi galit, bulong niya. Hindi ngayon, pagmamahal lang. Nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Kapag tense ka, matatakot siya. Huminga ka. Huminga ng malalim si Ramiro, pinilit pigilan ang nagngangalit na damdamin. Pinanood niya si Mariana habang maingat na ipinapahid ang cream sa pabilog na galaw. Ang haplos niya'y parang dasal.
Sanita, sanita, kulita de rana, mahina niyang awit na kangiti. Isang kantang pambata, isang mumunting gamot ng alaala. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti si Doña Ismaela. Mahina, pagod, pero totoo. Pumikit siya at ang katawan niya ay tuluyang lumuwag. Ligtas na, ang paghinga niya ay naging kalmado. Nakatulog siya at kahit sa pagtulog, mahigpit pa rin ang kapit niya. Sa kaliwa kay Mariana, sa kanan sa manggas ni Ramiro. Isang tulay, isang ugnayan, isang pangalawang pagkakataon. Lumipas ang oras, isang oras, marahil higit pa. Sa labas, ang bagyo ay humupa sa banayad na ambon. Tahimik na ang bahay. Bahagyang gumalaw si Ramiro at tumayo. Masakit ang mga tuhod mula sa pagkaluhod. Tinanguan niya si Mariana at dahan-dahang lumabas sila sa balcony ng silid. Iniwang bahagyang bukas ang salaming pinto para marinig kung magising si Ismaela. Ang hangin sa labas ay malamig, may halong amoy ng basang lupa at bagong pag-asa. Ramiro sumandal sa marmol na railings, nakatanaw sa madilim na hardin, ang dating simbolo ng kapangyarihan. Ngayon ay paalala ng kanyang kamangmangan sa kapayapaan. Sumunod si Mariana, niyakap ang cardigan sa katawan. May distansya pa rin sa pagitan nila, pero wala ng pader. Nakatulog siyang parang bata, mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Ramiro. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. At sa wakas, salamat! Hindi sapat pero totoo, hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka bumalik. Marahil pinakalma mo na lang siya sa gamot, sagot ni Mariana, o ipinadala sa isang pasilidad. Sa isang bagay, tama si Lisandra, hindi mo talaga alam kung paano siya alagaan. Tumango si Ramiro, masakit man. Hindi nga. Wala namang nakakaalam agad, sagot ni Mariana. Lumapit ng bahagya. Malupit ang Alzheimer's. Kinukuha ang mga minamahal natin, piraso-piraso. Pero ang puso, tandaan mo, ang puso ay hindi nakakalimot. Hindi man niya alam ang pangalan ko pero naalala niya kung paano ko siya pinadama. Tumalikod si Ramiro. Ang mukha niya ay tila tumanda sa loob ng isang gabi. Napakabuti mo, Mariana. At ikinakahiyang inakala kong kaya kang palitan. Ngumiti si Mariana, hindi mayabang kundi may malasakit. Natakot ka lang, sagot niya. Ang mga lalaking tulad mo kapag natakot, nagpapanggap na matatag, pero nakita ko ang totoo. Nang lumuhod ka sa labas ng bahay ko, basang-basa at walang kapalaluan, doon ako naniwala. Ang lalaking lumuluhod para sa kanyang ina, karapat-dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumawa si Ramiro, mahina, pagod. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, pero tatanggapin ko ito. Inilabas niya ang isang bungkos ng mga susi. Ito ang master keys, hindi yung pangserbisyo. Binubuksan nito ang lahat, mula sa front door hanggang sa mga medisina. Nag-atubili si Mariana, hindi ko kailangan ng mga susi. Tanggapin mo, Anya, hindi ka nakatulong. Magpapatawag ako ng hiwalay na crew para sa paglilinis. Mula ngayon, ang tanging responsibilidad mo ay ang nanay ko. Ikaw na ang tagapangalaga niya. Marahang tinanggap ni Mariana ang mga susi, mabigat, responsable. Tagapangalaga? Ikaw ang may huling desisyon, paliwanag ni Ramiro. Kung ayaw mong pumasok ang isang tao, hindi siya papasok. Kung may reseta na hindi mo tiwala, kukuha tayo ng second opinion. Hindi ko kukwestiyonin ang pasya mo. At may isa pa akong pagbabago. Ano yon? Magbabawas ako ng trabaho. 6 na buwang remote setup, umaga para sa business. At hapon para sa kanya. Gusto kong matutunan kung paano suklayin ang buhok niya gaya ng ginawa mo. Gusto kong matutunan yung lullaby. Gusto kong turuan mo ako kung paano maging anak ulit bago niya tuluyang makalimutan kung sino ako. Nagliwanag ang mukha ni Mariana, hindi sa yabang kundi sa respeto, pag-asa. Yan ang pinakamatalinong sinabi mo, Don Ramiro. Ngunit seryoso ang kanyang mukha. May isa pang bagay, wika ni Ramiro. Si Lisandra.
Nanlamig ang hangin. Huwag mo na siyang alalahanin, mariing tugon ni Mariana. Ang mga katulad niya, winawasak ang sarili nila. Umiling si Ramiro, hindi ko iiwan sa karma. Bukas ng umaga, isusumite ng mga abogado ko ang reklamo kasama ang video. Hindi na siya makakapagtago, hindi sa pangalan, hindi sa ama niya, hindi sa kasinungalingan. Tapos na ang mundo niya. Tapos na ang mga araw ni Lisandra ng huwad na kawanggawa at mga eleganteng kasinungalingan. Malalaman na ng buong lungsod ang totoo kung sino talaga siya kapag walang nanonood. Hindi ito paghihiganti, Mariana, wika ni Ramiro, matatag ang tinig. Ito ay hustisya para hindi na siya makapanakit ng isa pang mahina at walang laban. Tumango si Mariana ng tahimik. Makalangit na hustisya, sir, sagot niya. Panandaliang tumahimik ang mundo sa kanilang paligid na babalutan ng katahimikan matapos ang bagyo. Hangin, liwanag at kapayapaan ang namayani. Pagkatapos bumasag si Ramiro ng tanong, "Pwede ba akong magtanong ng personal?" "Siyempre," sagot ni Mariana. "Nung inalok kita ng pera, 3 buwang sweldo, bakit ganun na lang ang sakit para sa'yo? Pwede mo naman itong tanggapin, insultuhin ako at umalis. Walang makakaalam." Tumingin si Mariana sa mga susi sa kanyang palad, saka tumingin sa liwanag ng umaga sa abot tanaw. Sabi ng lola ko, nawawala ang gutom pero ang kahihiyan habang buhay. Kung tinanggap ko yung pera, para ko na ring ipinagbili ang dangal ko. Para ko nang inamin na may presyo ang katahimikan ko. At may karapatan kang bilhin ito. Lumalim ang boses niya, tumatag, pero hindi ko ibinebenta ang konsensya ko. Mas pipiliin kong kumain ng munggo na taas noo, kaysa sa steak na may kahihiyan. Tinitigan siya ni Ramiro, at sa dibdib niya ay sumibol ang paghanga, isang paghanga na mas malalim pa sa lahat ng naramdaman niya sa alinmang babaeng nasa kanyang sosyal na mundo. Si Lisandra, sa kabila ng yaman at diploma, ay hungkag. Si Mariana, sa kanyang simpleng uniforme at batik-batik na palad, ay may karunungang hindi kayang bilhin. Tinuruan mo ako ng isang leksyon na kahit anong business school hindi maituturo, bulong niya. Salamat sa pagsagip mo rin sa akin. Ngumiti si Mariana banayad at maunawain. Hindi ko kayo sinagip, sir, sagot niya. Ang pagmamahal mo sa iyong ina ang gumawa nun. Ako lang ang nag-abot ng flashlight para makita mo ang daan palabas sa dilim. Tumalikod siya at bumalik sa loob upang muling bantayan ang mga panaginip ni Doña Ismaela. Si Ramiro na natili sa balkonahe, tinitigan ng bakas ng singsing sa kanyang daliri, ang tanda ng dating kasunduan. Wala na ang singsing, pero ang naramdaman niya, kalayaan. Tumingala siya sa kalangitan. Isang bituin ang kumislap mas maliwanag kaysa sa iba. Magandang gabi, Itay, bulong niya. Sa wakas, nakauwi na ako. Pumasok siyang muli sa silid at isinara ang salaming pinto. Sa loob ng tahanan, kung saan naninirahan ng init at pagmamahal, inaayos ni Mariana ang kumot ni Ismaela, maingat at malambing. Si Ramiro ay naghubad ng sapatos, niluwagan ang kurbata at umupo sa lumang silya sa tabi ng kama. Hindi siya bumalik sa master suite at sa gabing yon natulog ang isang milyonaryo sa lumang silya, bantay ng 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, buo muli ang pamilya Peralta. Ang sumunod na umaga ay hindi sinimulan ng alarm clock o business calls. Sinimulan ito ng banayad na sinag ng araw na sumisilip sa kurtina, dahan-dahang binuksan ni Mariana. Nagmulat si Ramiro, nangangalay ang leeg mula sa silya. Panandalian siyang nalito, ngunit naamoy niya ang lavender at antiseptic. Lumingon siya. Natutulog pa rin si Doña Ismaela, payapa, mahinahon, na wala ang mga linyang puno ng pag-aalala. Parang bumata siya ng 10 taon. Sa tapat ng kama, nakaupo si Mariana. May hawak na nursing textbook.
Magandang umaga, Don Ramiro. Bulong niya nang mapansin siyang gising. Magandang umaga, sagot ni Ramiro habang iniunat ang katawan. May kumot pala sa balikat niya. Natulog ka ba? Mga 2 oras lang, sagot ni Mariana. Nagising siya kaninang 3:00, humingi ng tubig, pero agad ding natulog nang makita kang naroon pa rin. Ngumiti siya, parang mas mabisa pa yung presensya mo kaysa sa gamot. Tumayo si Ramiro, hinawakan ang kamay ng ina. Mainit, buhay. Masaya ako na Lunes ngayon, bulalas niya. Bakit naman? Tanong ni Mariana. Kasi ngayon nagsisimula ang tunay na paglilinis. Bantayan mo siya. May tawag akong kailangang gawin. Matagal ko nang iniiwasan. 3 araw ang lumipas at sumabog ang mga balita. Hindi ito ang media circus na inaasahan ni Lisandra. Sa sala kung saan sinunog ni Ramiro ang mamahaling Persian carpet, magkatabi silang nanonood ni Mariana. Headline, anak ng prominenteng abogado, inakusahan ng pang-aabuso sa matandang babae. Viral ang video. Tinutuon ni Ramiro ang pangako. Nang subukang patahimikin ng ama ni Lisandra ang kaso, lumabas sa isang independent journalist ang video. Natanggal siya sa board ng foundation, wika ni Ramiro habang pinapatay ang TV. Inunfollow siya ng mga kaibigan niya, blocked siya, wala na siyang lugar sa lipunan. Tahimik si Mariana, maayos niyang tiniklop ang tuwalya. Ani ay ayon sa tanim, aniya. Kalupitan ang dinilig niya, hindi siya pwedeng maghintay ng rosas. Tumawag siya kahapon, dagdag ni Ramiro. Tumingin si Mariana na umiiyak, nagsusorry, stress lang daw. Sabi niya baka pwede pa raw ayusin. Tinaas ni Mariana ang kilay at anong sagot mo? Sabi ko, stress din ang nanay ko? Nung pinipisil niya ito at ibinaba ko ang telepono. Hindi madali ang mga sumunod na linggo pero totoo at puno ng di kasakdalang kagandahan na buhay muli ang mansyon ng Peralta. Wala na ang malamig at matatalim na muebles. Pinalitan ng mga komportabling upuan, malambot na kumot at mga banig na ligtas sa dulas. Tinupad ni Ramiro ang lahat ng pangako. Lumipat siya ng opisina sa library, bukas ang pinto palagi. Araw 15, sinubukan ni Ramiro suklayin ang buhok ng ina. Palpak, masakit tumungol si Ismaela. Tumulong si Mariana, ginabayan ang kamay niya. Parang humahaplos ka ng bulaklak, bulong niya. Hindi pumipirma ng kontrata. Araw 30, masamang araw. Hindi niya kilala ni Doña Ismaela ang sinuman. Umiiyak, hinahanap ang ina. Dati magpapatawag agad siya ng doktor. Ngayon, umupo siya sa tabi, hinawakan ng kamay. Nasa palengke si Lola, aniya. Ako muna ang kasama mo. At siya umawit ang lulabay na itinuro ni Mariana. Nagtagumpay ang pag-ibig sa kung saan bigo ang medisina. Araw, animenta, linggo. Nagluluto si Mariana ng arepas para sa mesa ng pamilya, hindi para sa staff. Pumasok si Ramiro, hindi para mag-utos, kundi para manghuli ng keso, tawanan. Wala na ang invisible wall. Ang natira, tunay na pagkakaibigan. Sa terasa nakaupo silang 3. Nagbabasa si Ramiro. Tahimik na nakikinig si Doña Ismaela. Si Mariana nagsusuklay ng kanyang buhok. May ngiti sa labi, walang sigawan, walang kasinungalingan, walang uniforme, walang maskara. 3 taong natutong ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi kung sino ang kasama mo kapag dumating ang unos. Fade to black. Mahari kang bumili ng bahay gamit ang pera. Pero pag-ibig lang ang makakabuo ng isang tahanan.